So malapit na naman ang pasukan kasi nga kakatapos na ng school year. So hindi ko lang alam sa inyo kung kailan yung pasukan nyo, pero yung iba magsisimula na raw ng June. So babalik na ulit sa dating sirkulasyon yung pasok natin. Kasi natong nakaraan, lalong-lalo na sa mga public school, so ang daming beses na mga nawala ng pasok. Kasi nga sobrang init. Kasi usually talaga guys, yung summer, pag sinabi nating summer dito sa may Pilipinas, ibig sabihin yan bakasyon sa mga estudyante. Pag summer is sobrang init. So maraming estudyante na hindi nakapasok. No? So mas maganda talaga guys is bumalik na sa dati yung ating pasok, no? So bandang June kasi medyo maulan-ulan na yan. So mas okay na yung medyo maulan kaysa yung sobrang init na nakaka-stroke na yung init. So syempre para sa mga negosyante na katulad natin, isa na naman tong opportunity para kumita tayo through printing business. Guys, syempre offeran ko na lang rin kayo ng package, no? So meron kami tinatawag na back to school na printing business. So guys, kapag ka nag-avail kayo ng back to school na business package, so ito guys yung mga makukuha nyo. Syempre meron tayo dyan na Epson na L5290 na printer. So ano ba guys ang ginagandahan ng printer na to, no? Syempre ito guys yung printer na 3-in-1. So meron siyang Xerox at meron siyang scanner, tapos syempre meron siyang print. Actually dito 3-in-1, no? Kasi meron rin siyang fax, pero wala namang gumagamit na ng fax, no? So hindi na natin siya i-discuss. Tapos ang ginagandahan dito guys, makikita nyo dito, pwede siya mag-print through cellphone. Kasi guys, usually mga customer nyo, yung mga files sila isa sa cellphone nila. So pwede yan rekta guys, no? From cellphone, connect lang sila sa wifi nyo, tapos makikiprint sila, no? So make sure lang guys na kapag matapos sila magpa-print, no, i-disconnect nyo na yung cellphone nila. Ang mahirap dyan guys, no, maya-maya nandiyan na yun sa labas ng shop nyo, tapos nakiki-connect na yun sa wifi nyo, naglalaro lang ng ML, no? So yun nga guys, i-disconnect nyo muna yung cellphone nila. Kapag katapos sila magpa-print, pwede siyang mag-Xerox ng long, no? So pinapadaan niya dito yan sa may taas, sa may ADF. Yan, so kinakain siyang pag ganon, tapos iikot siyang pag ganon. Yun guys yung ADF. Tapos pwede rin siya guys mag-scan ng long. Pero guys, tip lang, no, lahat kasi ng klase ng printer o Xerox machine na may ganon, yung may ADF, ang problema kasi guys ng ADF is hindi siya pwede sa mga lukot o malalambot na mga papel. So kapag ka lukot o malambot like mga birth certificate, masisira talaga yun, no? Siyempre common sense naman yun guys, no? Kapag kinain ito, yung mga lukot o mga malalambot na papel, babara lang yun or magja-jam lang yun, no? So mapapagalitan ka pa para sa halagang 3 piso lang. So mas maganda guys, wag na kayong tumanggap ng mga lukot o mga malalambot na mga papel kung magpapaserok sila o magpapascan sa inyo, yung mga long lang naman. Pero kapag ka A4 size or short, pwede naman yun guys sa may flatbed, no? So ito may flatbed yan dito, yung pinapatong lang. Yan guys, walang problema doon. Kaso sa flatbed kasi guys, ang kasya lang sa kanya is A4 size lang. So itong pigment ink na to guys, ito yung isasalin nyo dito sa may printer na to. Kasi meron pa siyang mga ink dito na mga original, no? Itong mga original na ink na to guys, hindi nyo na siya gagamitin. So ang pinakamagandang paraan ng pag-asalin nitong pigment ink dito sa may printer, ang gagawin natin, gagamitin natin itong mga original na ink. Itatapon natin yung laman, tapos isasalin natin to dito, saka natin siya isasalin doon sa may printer, no? Kaso medyo sayang kasi yon yung mga ink dito. So kung gusto nyo lang naman, pwede tayong gumamit ng syringe, no? So freebies na rin naman itong mga syringe na to. Kaso ang problema kasi sa syringe na to, minsan nagmamadali yung nagsasalin. So kapag minadali mo guys ang pagsasalin yan, ang mangyari dyan ay mag-overflow, no? Kasi magkakameron to ng hangin. So kapag nagsasalin kayo through syringe, dahan-dahan lang. Pero kung sakali nga nangyari yun, na nag-overflow siya, hindi naman masira guys yung printer nyo. Nakakainis lang, no? Kasi meron mga ink na tutulog doon sa may ilalim ng printer nyo. So kapag nangyari yun guys, gawin nyo na lang yung dating way na ito isasalin dito bago to isalin doon sa may printer. Kasi ito pa guys yung ibang kasama yan, syempre meron siyang QAF laminator. So ang laminator guys, again, iniingatan yan. Kasi umiinit yan guys. Lahat guys ng bagay na umiinit, iniingatan. Kasi pag di nyo iningatan yan guys, no, pwede mag-cause siya ng sunog o aksidente dyan sa may bahay nyo. Tapos makikita nyo dito sa may picture, no? So meron siyang color block dito. Ito yung pinakatakip ng laminator. Kung wala naman bata sa inyo, pwede nyo itong alisin. Pero kapag may bata guys, no, huwag nyo itong aalisin. Kasi ito, parang sa akin sagabal lang to, no? So inaalis ko na to dun sa mga laminator, no? Pero safety kasi yan para sa mga bata, no? Kasi nandito sa loob niya yung roller. So kapag yung roller na yun guys ay naipit yung daliri ng bata doon, pwedeng maputol yun. Okay, no? So ingatan nyo guys yung laminator nyo again. Then ito naman, kasama rin to, no, laminating film. So ito guys yung ginagamit natin pang laminate dito sa ating laminator. Yan, so makapal yan guys, 250 microns yan. So yan guys ang pinakamakapal na laminating film. Okay, kasi nakakaya naman sa customer, no, na mag-offer tayo ng mga maninipis. Pero dito guys, meron tayong freebies dito. Ito A4 size na laminating film. Ito yung manipis, 125 microns lang to. Ito yung manipis. So freebies lang naman to, no, para matry nyo lang kung paano ba mag-laminate. Then syempre meron tayong paper cutter. Sigurado naman na
nakakita na kayo nito, no? Ito yung binababa lang. Yan, so madali lang tong gamitin, very basic, no? Pero again guys, huwag nyo itong papahawak sa mga bata kasi pwedeng maputol yung mga daliri rin nila dito, no? So ingatan nyo guys yung mga gamit natin, huwag natin papahawak sa mga bata. Tapos syempre guys, may mga kasama yung photo paper. So ito yung unang photo paper natin, itong QAF. So itong QAF na to guys, ginagamit to sa mga ID picture lang. Okay, pero kapag photo printing naman guys, ang gagamitin natin itong mga RC Satino kasi ito yung maganda talagang klase kasi hindi ito tinatabla ng roller mark. Then guys, syempre meron yung kasamang warrior puncher, itong 3-in-1 na warrior puncher, no? So i-demo ko lang sa inyo kasi meron akong naka-open dito. So ganito guys yung itsura niya. Yan, so kapag in-open nyo siya, nakalock siya na ganyan. So paano siya i-unlock? I-press nyo muna to tapos saka nyo siya pihitin papunta dito. Yan, so mag-unlock na siya. Tapos mapapansin nyo dito guys na meron siyang tatlo dito. Ito yung pang curve, ito yung pambilog na butas, tapos ito naman yung oblong na butas, no? Tapos dito sa may likod niya naman, makikita nyo dito yung mga guhit na yan. Ito, meron siyang pointer dito, ito, itatapat nyo lang siya doon. Limbawa, ito yung oblong, ito kunyari bubutasin natin to, limbawa ito yung ID. Yan, so pag binutas natin siya, ipapunch lang siya na ganyan. Yan, so nakita nyo na napunch siya. Ito naman yung bilog naman, so try natin. So i-punch rin natin dito sa may kabila. Yan, so na-punch rin siya. Then sumunod naman guys yung pang curve kasi kapag nagla-laminate tayo, ang problema nun guys, so yung kanto no nakakatusok, no, baka magsaksakan yung mga estudyante. So ipa-punch rin natin siya para mag-curve yung gilid. Yan, so makikita nyo guys na naka-curve na yung gilid niya, no? Hindi nakamukha nito na matulis. Siyempre guys, kapag bubili ka sa The Printing Shop, no, marami tayong freebies. Ito, mga freebies lang rin naman to. Mga hard copy. So ito guys yung pinakamagandang bond paper. So alam nyo naman yung brand na yan, hard copy, no? So hindi to pipitsugin ng brand. So meron tayo ditong A4 size, tas meron tayo ditong letter size, at meron tayong legal size. So trivia lang guys, no? Ang pagkakamali kasi ng mga Pinoy, minsan kasi nagpiprint tayo, tapos tinitingnan natin doon sa may Microsoft Word, di ba? Pag open natin ng Microsoft Word, tapos nilalagay natin doon legal size. So kapag nilagay nyo doon guys sa may Microsoft Word nyo is legal size, tapos nag-print kayo, mapapansin nyo guys na yung print nyo is putol. Okay, so bakit siya putol guys? Kasi guys, sa ibang bansa, ang legal size nila is 8.5 by 14. Pero guys, sa Pilipinas, ang legal size natin guys is 8.5 by 13. Okay, so ang gawin nyo na lang kapag gusto nyo ng legal size, i-customize nyo na lang guys yung size ng paper nyo, no? So ang input nyo na lang doon is 8.5 by 13. Ito, freebies lang rin to. Tapos ito, free lang rin to, itong Epson na L5290 na dust cover. Kasi merong nagreklamo sa amin na yung printer niya raw after a week ay hindi na raw umihigop ng ink. So nung chinek namin guys, yung loob niya, nakita namin na yung hose butas na. Yung pala, kinain pala siya ng ipis, no? So kapag hindi nyo ginagamit guys yung mga printer nyo, mas maganda takpan nyo siya. So itong dust cover nito guys, no, 450 pesos to. So freebies lang rin yan. Itong laminator natin na dust cover, so freebies lang rin to. So ang presyo naman ito guys is 350 pesos, no? So kung kumpitin nyo guys yung mga freebies natin dito, no, mapunta siya ng mga 1.5. Yan, so ganyan karami guys yung freebies natin. Tapos may freebies na rin tayo ng resetter nito. Ang resetter guys, ginagamit yon kapag marami ka na na-print na mga papel, no, kailangan mong i-reset yon. Usually guys, ang ginagawa, dinadala to sa may Epson. So kapag dinala mo yun guys sa may Epson, no, sisingilin ka nila ng mga 750 hanggang 1,500 pesos. So namasahe ka na or naggasolina ka na, tapos sisingilin ka pa doon, no? Yung resetter na ginagamit nila guys, ibibigay ko lang sa inyo for free. Okay, ang presyo kasi ng resetter na yon ng Epson na L5290 is 1,500 pesos. Pero isasama ko na rin yung guys sa freebies. Tapos syempre may mga templates rin tayo for printing, no? Para hindi ka na guys mahirapan sa yung mga editing, no? So may mga ready templates na doon. So pwede mong gamitin yun guys, no? Kamukha nung sa may ID. Mga formal attire guys, pwede mong gamitin yun, no? Kung may Photoshop ka sa may laptop mo, pwede mo siya guys gamitin. Okay, may mga formal attire doon, merong mga pang-invitation, at kung ano-ano pang mga nagagamit sa printing business, no? So hindi ka na mahirapan guys kasi ready-made na templates na yon, worth 200 pesos, pero ibibigay ko na rin yan guys, no, for free. So guys, yun yung mga kasama sa package natin, no? At syempre guys, papakita ko sa inyo yung mga pwede natin gawin dyan sa may package na yan, no? Kasi ang dami ko nang ginawa na vlog. So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to, no? Kung paano ba gawin yung mga i-discuss ko sa inyo na pwedeng gawin nitong package na to. So syempre, ang una natin pwedeng gawin dyan is mga activity books or coloring books. So patok na patok kasi yan guys, so lalo na sa mga kinder, no? Kasi syempre nagisimula pa lang sila sa kanilang coloring skills. So kung teacher ka guys at ang tinuturuan yung mga nursery, so ito pwede mo tong idagdag sa may source of income mo. So pangalawa naman guys is pwede ka mag-offer ng mga pad paper. Yung pad paper na yan guys, no, hindi yan yung ordinaryong pad paper, no. Yan yung may mga activity na, yung mga tracing pad. Pwede yun guys ipasok dyan sa may inyong printing business. Tapos sumunod guys, no, pwede rin kayo mag-offer ng mga notepads.
Tapos guys, sumunod syempre mga learning materials. So sinabi ko na nga kanina yung pad paper, tas yung mga flashcard, no? So pwede nyo rin yung gawin. Dito guys sa may package na to, no? So pwede nyo i-laminate yun. Tas yung pwede nyo guys ibenta doon sa mga teacher na nagtuturo sa mga lower level nga ng my school. So bukod nga doon guys sa mga ino-offer namin na mga free na templates, no? Kung gusto nyo madagdagan yung inyong mga templates na pwede nyo i-edit, no? So inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe dito sa may Creative Fabrica. So nag-offer sila guys ng free trial, no? Pero ito guys ipakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer nila, no? Kasi ang templates dito is million na talaga, no? So tingnan natin dito, halimbawa flashcard. Yan. So lahat yan guys is pwede nyo siyang i-download, no? Once na member kayo ng Creative Fabrica. Halimbawa type natin is coloring book. Yan. So makikita nyo guys na meron rin silang mga coloring book, no? So halos lahat ng pwede nyong maisip nandito na guys sa may Creative Fabrica. So sa mga gustong mag-avail ng Creative Fabrica at matry nyo siya guys, no, for free. So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan kayo guys pwede mag-subscribe, no, at make sure lang na yung link na yun ay i-click nyo, no, parang ma-avail nyo guys yung free subscription nila. Ang ginagandahan pa dito guys, lahat ng pwede nyong i-download dito is pwede nyong i-edit at syempre pwede nyo siyang ibenta nang hindi kayo nag-aalala tungkol sa may copyright, no? Kasi mahirap guys kapag ka nagda-download ka lang sa may Google. Kasi pwede kang mademanda ng artist na gumawa nun kapag ka ginamit mo yun ng walang permiso. Hindi ka mukha guys, kapag ka nag-download ka sa may Creative Fabrica, ito guys, pwede mo itong gamitin sa business mo. Tapos ito naman guys, yung mga pwede nyong i-offer, no, na talagang kikita ka na malaki kasi kapag pumapasok na ang school year, no, ito yung mga nakakapagod talaga gawin sa ating printing business, no. Lalong-lalo na yung meron mga Shopee account. Dito guys, nakakancelan ka talaga ng Shopee account, no, kasi nga sobrang dami na nagpapagawa nito. Ito guys yung name tag. Syempre guys, yung mga estudyante kasi kailangan niya ng ID. Pero sa simula kasi ng school year ay wala pa talaga mga pinoprovide na mga ID, no. So lahat ng estudyante is kailangan nila mag-provide ng name tag. As in lahat, no, lahat talaga, walang exemption diyan. Yung name tag na yan guys, meron rin akong ginawang video na yan. So maglalagay ako ng link sa may description section ng video nga na to kung paano ba guys gumawa ng name tag using Microsoft Word at pwede mo siyang i-laminate or pwede mo siyang ilagay sa may Sintra board. Tapos ang isa pa syempre sa mga ino-offer natin, no, na pag-usapan nga natin laminating, no. So pwede ka mag-offer ng lamination. So kahit hindi estudyante guys, no, pwede mo maging target market dito kasi pwede ka mag-offer rin dito ng mga photo printing, no, yung mga 1x1, mga 2x2. Syempre guys, kapag ka nagpa-print sila ng mga 1x1 na 2x2, syempre automatic yan guys, nilalagay yan doon sa may ID, di ba? So hindi naman sila magpapaprint ng 1x1 o 2x2 kung hindi nila ilalagay sa ID o kung hindi nila ilalagay sa biodata. So syempre kapag ka nilagay nila sa may ID yan, automatic yan guys na kailangan nilang ipalaminate yun para tumibay nga naman yung ID. Tapos yun nga, sinabi ko kanina, mga photo pictures like wallet size, 4R, 3R, 5R, or A4 size, no, pwede ka rin mag-offer niyan. Isa pa sa mga requirements ng mga estudyante, syempre yung mga notebook labels nila. Yung pangalan nila, tapos yung subject nila, yung section nila. So pwede ka rin guys mag-offer niyan, no. Actually, meron rin akong ginawa na video na ganyan. So lahat na guys yata ng video is nagawa ko na, no. So i-check nyo guys yung description section ng video na to para makita nyo guys yung mga link kung paano ba ginagawa yung mga sinasabi ko nga dito. Then sumunod guys, syempre yung pinaka basic na basic, no. Kahit na anong school level is kailangan ito, no. Syempre yung document printing. So patok yan guys, no, lalo na sa mga college, yung mga kailangan nila ng mga thesis printing, no. So marami magpapaprint talaga sa'yo ng mga document printing. So yun lang guys ang mga alam ko na pwede nating i-offer dyan sa ating ino-offer na printing business package, no. So kung meron ka pang mga alam o nag-avail ka na sa amin ng back to school, no, so baka may nakalimutan ako, pwede may comment down below para mas marami tayo guys sa mga kababayan natin na matulungan about sa may printing business. At nakalimutan ko nga pala guys sabihin, no, kasi marami ko yung package sa mga ino-offer. So kung gusto mo talaga magsimula sa yung printing business, ito yung top 1 na pwede mong simulan na printing business kasi guys ito yung pinaka basic na printing business talaga is yung back to school, no, kasi diyan ka nag-o-offer ng print, xerox, scan, laminate at syempre yung mga sinabi ko nga kanina. So ang kinagandahan pa kasi guys itong package na to, no, pigment ink yung ginagamit natin dito. So balang araw guys, kung gusto mo mag-upgrade ng iyong printing business, pwede ka mag-avail ng mga cameo, kamukha nun, yung mga cutter na yon. At pwede ka mag-offer guys na mga sticker label na printing business. So again guys, no, para mas detailed kung ano ba yung pigment ink, no, meron akong ginawa na latest na vlog dyan, no. So ilalagay ko rin guys yung link sa may description section ng video na to kung saan yung mapapanood guys yung vlog na ginawa ko about sa may pigment ink. So guys, sa mga gusto mag-avail ng back to school na printing business package, no, so pwede mo kaming i-PM sa aming page sa may FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount at syempre ng mga freebies. At kapag ka nabili mo na guys yung package na yon, no, so ito pa guys yung mga tips pa
para makapagsimula ka ng yung printing business, no? Syempre, nandiyan na nga yung number 1 na kailangan mo, syempre yung mga materials and mga machine at mga printers, no? So yan, meron ka na kasi nga nakapag-avail ka na. Pangalawa guys, syempre kailangan mo ng business name. Mag-isip ka na guys na ipapangalan mo dyan sa may printing shop mo. So tip lang guys, no, wag mong lolokohin yung pangalan ng printing shop mo. Kasi nga guys, meron akong customer, no, nagsimula sila ng printing business, ang pangalan ng kanilang shop is printing ng ina mo. Nakakatawa siya, catchy, pero pagdating guys ng panahon, pagsisisihan mo yon. Kasi parang niloloko mo yung sarili mong brand. So sa una pa lang guys, dapat maganda na yung pangalan ng printing shop mo. Okay, so kung wala kang maisip guys, pwede mo ipangalan sa anak mo. Or pwede mong ipangalan sa may asawa mo, pwede mo ipangalan sa nanay mo, o pwede mong gawin yung acronym ng pangalan mo. Acronym nga ba tawag doon? Halimbawa ko, Marlon V. Ubaldo. So pwede ko sabihin na MVU Printing Shop. So pangatlo guys, syempre, prepare mo yung iyong pwesto. So about sa may space naman guys, no, hindi nyo kailangan ng malaking pwesto. Kahit dyan sa may bahay nyo guys, no, pwede ka na magsimula. No? Kamukha nito guys, tingnan nyo to ha. Oh, di ba? So isang dipa at isang dipa. Yan. So ganyan lang kalaki guys yung pwesto ko dito sa may printing shop ko. Kasi ito mga stock ko na to no. Eh hindi naman kayo magbebenta muna ng stock. So makikita nyo guys na nandito lang yung laptop ko. Syempre nandito lang yung printer ko. Ito meron akong cutter dito. So kung may cutter kayo, pwede yung pwesto dito. Pero yung back to school na printing business nga natin na wala pang cutter yan. No? So dito pwede nyo ilagay laminator nyo. Tapos sa may banda dito, pwede nyo ilagay mga papel nyo. So ganito lang guys, kalit ng pwesto, pwede ka na magsimula ng printing business mo. Pang-apat guys, business permit. No? So may marami kasi nagtatanong sa amin, ano raw bang permit yung kailangan nila? Kailangan ba raw nila ng BIR, ng DTI? At kung ano-ano pa mga business permit. No? Actually guys, kapag ka nagsisimula ka, hindi mo kailangan ng permit talaga. No? Kasi ka nagsisimula ka pa lang naman. Kung gusto mo talaga ng permit, ang pinakamaganda, kumuha ka lang ng barangay permit. Para may display ka lang dun sa may labas ng shop mo na legit ka. No? Kasi kami nagsimula, barangay permit lang. Tapos hanggang sa kumuha kami ng DTI at syempre kumuha na rin kami ng BIR. At syempre kumuha na rin kami ng iba pang mga permit na kailangan namin para mag-operate ng business. Panglima guys, na kailangan mo ay syempre gumawa ka ng mga samples mo. So pag-practicean mo muna guys yung in-avail mo sa amin na printing package. No? So wag ka muna guys muna mag-offer ng mga 1 to 2 days. No? Gumawa ka muna ng mga sample mo. Sample ng mga picture, sample ng mga lamination mo. Basta sample ng mga gawa mo. Para guys may maipapakita ko doon sa mga customer mo. Kasi iba pa rin talaga guys yung may nakikita sila kaysa yung kinukwento mo lang, di ba? And about sa may pricing naman guys, no? Again, meron akong ginawang video about sa may pricing. Yung pricing na yan guys hindi nagbabago. Kasi ang printing business kasi guys, no, hindi siya kamukha ng tindahan. Halimbawa, bumili ka ng chichirya. Di ba yung chichirya, ang presyo ng 5 piso, ibenta mo ng 6 o piso lang yung patong mo. No? So sa printing business guys, hindi ganon. Sa printing business kasi, ang tubo natin dito is times 10, times 20, times 50. No? So kahit gaano pa kalaki yung gusto mo ipatong, walang problema dyan. No? Kasi halimbawa, may nagpa-print sa'yo ng document. Ang document printing natin guys is 5 piso ang isa, pero ang puhunan lang nun siguro mga 25 centimos. So times 25 guys yung kinita mo sa may document printing. So again guys, kung gusto mong malaman yung mga presyuhan ng printing business, so maglalagay ako again guys ng link sa may description section ng video na to. So hindi mo naman totally kailangan sundin yung pricing guide namin, no? Kasi nga guide lang naman yan. So pwede kang mag-base doon, tapos tingnan mo lang yung paligid mo kung may kalaban ka ba. Kung wala ka namang kalaban, pwede mong taasan. Ngayon kung may kalaban ka, pwede mo babaan, no? So depende pa rin sa yan. And isa pa guys sa mga tips, dagdagan mo guys yung printing business mo. Dumarating naman talaga sa lahat ng negosyo, no? Dumarating talaga yung tagtumal, is meron ka pang ibang may offer. No, for example, pwede kang mag-offer ng typing job. Pangalawa, pwede kang maglagay ng sari-sari store. O kung meron ka sari-sari store, pwede mo idagdag yung printing business. Pangatlo guys, pwede kang mag-offer ng GCash. Syempre sa GCash, marami nang pumapasok dyan. Syempre, cash in, cash out. Pangalawa, nandiyan na rin yung loading. Pwede na rin dyan yung bills payment. No? So marami pumapasok guys sa may GCash. No? So ang dali na lang kumita ng pera ngayon through GCash. Pangapat guys, pwede ka rin mag-offer ng school supplies. No? Kung medyo malaki-laki na yung pwesto mo. Syempre guys, kapag kang estudyante, pupunta doon sa may shop mo, nagpapaprint. No? So may makikita sila dyan kung ano-ano man naka-display, mga papel, ballpen, eraser, pantasa. So, pwede silang bumili nun. Okay, maliit lang guys ang tubo sa school supplies, pero at least meron. At least merong tubo, no? Kaysa nasasayang yung pwesto natin, no? Yung pwesto natin guys, siksikin natin, no? Damihan natin ng laman. Para hindi guys yung sayang yung pwesto natin, lalong-lalo na kung uupa ka. Panglima guys, no? Pwede rin mag-offer ng mga online assistance like DTI. So meron rin akong tinuro niyan guys, no, kung paano ba maglakad ng DTI, kasi akala kasi ng mga tao kapag kailangan mo ng DTI, pupunta ka doon sa may DTI. Hindi guys, sa online lang yan. So hindi alam ng lahat yon. So ang gagawin mo guys ngayon, no, ikaw yung maglalakad ng DTI nila at sisingilin mo sila guys ng 500 pesos. Pangalawa guys, pwede rin mag-offer ng NBI assistance. Alam ko, pwede rin sa online yon. Yung mga passport, yung mga Philippine ID, at kung ano-ano pa na pwede mang i-offer na assistance. So ulitin ko lang guys, no, sa mga gusto mag-avail ng kanilang back to school na package, no, at habulin natin guys itong school year na to, no, kasi sayang naman.
Kasi kapag ka nagsimula na yung school years, tapos saka ka pala magtatayo ng yung printing business, sayang naman yung mga pwede mo mabentahan. Or pwede mo magawa ng mga notebook sticker, syempre ng mga lamination, syempre ng mga name tag, no? So sayang naman lahat yun, no? Mas maganda guys, simulan mo na kaagad ngayon habang hindi pa nagsisimula yung pasukan. So sa mga gusto magsimula ulit, no, hanapin mo lang kami sa may FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount at syempre ng mga freebies. Mag-open muna tayo guys ng Microsoft Word. Pag na-open nyo na guys, no, click nyo lang tong layout, then size, tapos click nyo lang yung A4 kasi sa A4 size tayo guys mag-print. Okay, tapos ito guys, itaas nyo na kaagad to. So ito guys, parang square na maliit dito, ilagay nyo dito. Ito rin guys, ilagay nyo rin siya dito. Yan, para malaki guys yung ating printable area. So ang pinakagagawin natin guys na size is size na lang ng calling card para kasya sa lahat ng notebook. Okay? So ganito lang guys mag-layout. Click ka guys sa insert, then click mo yung shapes, tapos ito click mo to, itong rectangle, tapos i-drag mo lang siya dito. Yan, so pagka-drag mo sa kanya, dito ilagay mo na dito, ang size ng calling card guys is 2 by 3.5. So ito guys gagawin kong design, no, pwede nyo tong gayahin, pwede nyo rin tong hindi gayahin. At least guys, no, meron na kayong idea kung paano ba gumawa. So ang gagawin ko guys, no, kiklik ko lang tong shapes, tapos mag-i-insert ako ng oblong. So ang gagawin ko guys, dito sa may oblong na to, no, dito ko ilalagay yung subject. So gagawin ko sa kanya is right click ko siya, then add text. Then type ko lang sa kanya, for example, science. Ito yung science notebook ko. Tapos i-highlight ko lang siya lahat guys. Then home. Gagamit ako guys ng font na favorite ko, itong Arial Black para kitang-kita. Pero kayo guys, pwede rin gumamit ng ibang font kung ano yung gusto nyong font, no? Lalakihan natin siya hanggang sumakto siya doon. Yan, 28. Tapos dito guys sa may ibabaw, no, syempre ilalagay ko yung pangalan ko. So i-click ulit yung shapes. Tapos itong rounded na rectangle, lalagay ko siya dito para may design. Yan, tapos add text ulit. So lalagay ko na property of, syempre, Marlon Ubaldo. Yung iba nilalagay lang dyan yung pangalan lang, no? Pero ako lalagay ko guys is property. Tapos dito rin guys sa may ilalim, lalagyan ko rin dito ng ganyan. So insert ulit, shapes, then ito ulit, rounded rectangle. So dito naman guys, i-add text ko ulit. Tapos ilalagay ko dito guys, no, yung section ko, halimbawa Wandel Pilar. Tapos lalagyan ko siya ng spacer, yung ginagamit ko nga lagi na spacer, nasa ilalim ng backspace. Yan, tapos lalagay ko yung room ko, room, sabi natin room 101, tapos spacer ulit. Tapos lalagay ko yung pangalan ng teacher ko, halimbawa si Miss Tabile. Yan, tapos lalakyan ko siya ng konti para sumagad siya dun sa dulo. 12, 14, yan, mga 12 lang. Ito rin guys, no, syempre lalakyan rin natin to para sumagad rin siya sa dulo. Yan, mga 12 na lang rin. Tapos para magkameron siya guys ng konting arte or konting design, ang gagawin ko guys, pupunta ako ng Google, itatype ko na lang itong isa sa mga paborito kong anime, no, in Dragon Ball, tapos ito da-download ko to. Yan, so kapag na-download ko na siya guys, ang susunod ko na gagawin, ito mismo, i-right click ko siya, then format shape. Tapos fill, kasi ito guys, pwede kayo mamili dito. Halimbawa, solid fill, gusto nyo lang color red, o gusto nyo color yellow, no? So bahala kayo. Ito naman guys, gradient fill. Ito yung medyo may, parang may pagka-rainbow siya, yan, no? Yan, so mamili na lang kayo dyan. Tapos ito naman guys, picture or texture fill. So yan, marami rin siyang design. Yan, halimbawa yan. Tapos ito. Tapos ito guys, yung last, yung pattern fill. Yan, pwede kayong mamili dyan. Okay, so ang pipiliin ko guys dito sa may picture. Tapos i-insert ko siya from a file. Tapos hahanapin ko lang guys yung Dragon Ball. Yan. So mapapansin nyo yung background ko naging Dragon Ball na siya. Okay. So ito pwede rin natin itong palitan. Gagawin ko sa kanya guys is gradient fill na lang. Example ito. Tapos ito papalitan ko siya ng ibang kulay. Gusto ko color blue. So ito guys, pwede ko rin itong palitan. Bahala kayo guys, no, kung ano yung gusto nyong maging itsura niya. So ito guys, no, pwede ko siyang palitan. Gagawin ko right click, then format shape. Tapos dito na lang ako sa solid fill. Papalitan ko siya. Example, ang gusto kong kulay is red. Yan. Tapos dito sa may pangalan ko, ganun rin. Right click, then format shape. Ang gusto kong kulay is violet. Yan. So ganyan. So sobrang colorful nung gawa natin. Yan. So meron na tayo guys science. So ang gagawin natin guys, no, copy natin to, tapos pararamihin na lang natin. So para hindi na kayo mahirapan guys, no, na isa-isa yung kopyahin yan, ang gagawin natin is i-group natin siya. So paano natin gagawin yon? Ito, i-click nyo lang to, then pindutin nyo lang sa keyboard nyo, i-hold nyo lang yung shift, tapos i-click nyo lahat to. Yan, ito pangalawa, tapos ito pangatlo, tapos ito pang-apat. Tapos, pag na-click nyo na guys yung apat, na-highlight nyo na yung apat, ang gagawin nyo, right-click nyo lang siya guys, then group, tapos group ulit. Yan, kung mapapansin nyo, lahat na sila, sama-sama na sila. So, balik lang natin siya sa dati niyang position. So, ang gagawin ko ngayon guys, right-click ko siya, then wrap text. Tapos ito, i-inline ko siya sa text. Tapos gagawin ko sa kanya guys, right click, then copy. Tapos lalagyan ko siya guys ng space. Tapos control V ulit, space, control V ulit, space, control V, space, control V. Tapos dito guys sa ilalim, no, ito, ibababa ko rin to. Para nga guys, lumaki yung ating printable area. Control V, space, control V. Yan, so ang dami na nating nagawa.
So ang susunod natin na gagawin guys, mapapalitan natin lahat ng subject. So merong science, syempre merong math. Kasi ito guys, Filipino, ito English, ito PE, ito music, GMRC. Kung meron pa bang GMRC ngayon, kasi nung nag-aaral ako may GMRC pa. HECA-C. Ewan ko kung meron pang HECA-C ngayon, no? Pero isulat nyo na lang kung ano yung mga subject pa na available ngayon. Kasi ito computer subject. Yan, so pag masyado siyang malaki, liitan lang natin guys yung font. Pag sumusobra siya, yan. Sobra pa rin siya, liitan pa natin. Yan, para kumasya lang siya. Tapos dito guys sa last, lagay natin art. Yan guys, so kapag kumpleto na siya, ipiprint na natin siya ngayon sa printer natin. So sa mga hindi nakakalam, ang ginagamit ko lagi na printer guys is Epson na L121. Syempre guys, no, bukod sa matibay na siya, is sobrang mura niya pa, no? So sa mga gusto mag-avail ng Epson na L121, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer. So paano siya i-print guys, no? Click mo lang tong file, then click mo lang tong print. Tapos dito tayo, printer properties. Then dito guys, ipili natin premium glossy. Tapos dito pipili natin high. Tapos i-okay natin. Tapos ipiprint na natin siya guys. So dahil nga guys, sa notebook lang naman natin ito ilalagay, no? So ito guys, ang recommended ko na gamitin natin na photo sticker, no? So ito yung QUAF na glossy na sticker paper, no? So A4 siya guys, kamukha ng layout natin kanina. So sa isang pack nito guys, mayroon siyang 20 sheets. Tapos 135 GSM lang siya. So kapag ginamit mo to guys, no, papel lang kasi talaga to. So pag nabasa to, sigurado to masisira ka agad to, no? So recommended lang to guys sa mga hindi nababasa ng mga product, no? Kamukha nga guys ng notebook, or kung magpa-product label kayo, mga tinapay, yung mga hindi pwedeng basain. So guys, kung gusto mo mag-avail nito, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na mag-avail ka nitong sticker paper, no? So guys, try na natin tong printan. So itong susunod na gagawin ko guys, no, optional to. So pwede nyo siyang lagyan guys ng phototop, or pwede nyo rin siyang hindi lagyan ng phototop, no? Kasi guys, usually nilalagay lang naman tong phototop para maging scratch proof yung sticker natin. Pero guys, kapag yung notebook na paglalagyan nila is wala pa namang plastic cover, no, pwede na guys walang phototop. Pero kapag yung notebook na paglalagyan nila is meron ng plastic cover, mas recommended ko guys na meron siyang phototop. Kasi guys, ipapatong to doon sa may plastic cover. So sa mga hindi nakakalam guys, so paano to ina-apply? Isuksok mo lang siya guys ng konti, pindutin mo lang tong run. Yan, tapos konting-konti lang, patayin mo kagad yung laminator, tapos balatan mo dito. So pag nabalatan mo na guys, no, saka natin to isusuksok dito. Tapos i-run na natin siya ng tuluyan. So pag phototop guys ang ginagamit natin, no, hindi natin kailangan painitin yung laminator, no, kasi nga cold laminating film to. Ang ginagawa lang natin dito guys is kailangan lang natin ma-press itong phototop doon sa may sticker. So hindi natin kailangan ng mainit na laminator, kaya mas matipid siya sa kuryente. So ang gagawin natin na susunod guys, kapag nalaminate na siya ng phototop, or kahit di pa siya nalalaminate, no, pwede natin siyang i-cut ng ating sliding cutter. Yan, so guys, so nakat na natin siya. Ngayon, try natin siyang idikit sa ating notebook. So ito guys, dikit natin yung English subject. Yan, so lalong gumanda guys yung notebook natin, no? Maganda pa dyan guys, nakalagay na yung pangalan mo. So malabo na siyang mawala. Yan, property of Marlon Ubaldo, English. So ganun lang guys, kasimple gumawa nitong notebook tag. Ayos! So diretso naman tayo guys sa pricing. So ang presyohan natin ito guys is 10 pesos each. Kasi guys, so itatype nyo pa yung pangalan niya, yung subject niya, at kung ano-ano pang mga personal info tungkol dun sa estudyante. So sa isang page na ganito guys, no, siguro ang puhunan nito mga 10 pesos lang. So kapag binenta nyo siya guys ng 10 piso isa, so ganito, 10 piraso, 10 times 10 equals 100 pesos. No? So ang tutubuin mo sa ganito guys is 90 pesos kaagad. No? So ganun kalaki guys ang pwede mong kitain kapag nagbenta ka nitong notebook tag. Fast forward tayo ngayon, no, ang i-offer natin syempre ay mga notebook na sticker. So patok na patok yan ngayong school year, no, kasi sigurado yan 100% lahat ng estudyante ay kailangan nila ng label ng kanilang mga notebook. Para nga guys, halimbawa naiwan nila yon o na misplace nila, ay madaling ibalik sa kanila kasi nga yung notebook na yon ay merong pangalan. So hindi lang guys sa notebook ito, ang gagawin natin guys, no, lahat ng mga pag-aari ng isang estudyante ay ilalagay natin ng label. So para hindi na humaba ang video na to, so video, pasok! Yung notebook sticker guys, usually yan composition nito, itong mga subject sticker. Yan, so meron tayo ditong arts and music, araling panlipunan, English, mathematics, physical education, values education, Filipino, and science. Tapos dito guys, para
puno siya, ang ginawa ko dito guys ay nilagyan ko rin dito ng mga maliliit na sticker na pwede natin guys ilagay doon sa properties ng mga estudyante. Halimbawa guys, ballpen, pencil case, pantasa, pambura, at kung ano-ano pa guys na mga property nila, no, para hindi basta-basta siya guys mawawala. So ito guys, ginawa natin ito, no, nilayout ko rin to sa may Microsoft Word. So makikita nyo to guys, lahat to is editable. So hindi ko na guys pinakita kung paano to inedit, no, kasi kapag pinakita ko to, grabe to, sobrang tagal talaga nitong ginawa. Hindi to basta-basta guys ginawa in just 1 hour, 2 hours. Ginawa to guys ilang oras talaga. So ganun katagal guys talaga mag-edit kung gusto mo maging maganda guys yung itsura ng iyong magiging design. So dyan pa lang guys, no, makikita nyo na kung bakit guys mahal ang mga bayad sa mga graphic designers o mga graphic artists. So ito guys, ginawa ko lang rin siya sa may Microsoft Word. Kasi nga guys, ang Microsoft Word ang pinaka-accessible sa lahat ng mga computer. So dito sa vlog na to guys, no, 2 beses tayong magpiprint. Kasi yung una natin gagawin ay gagawin natin to manually, no. So mano-manong cut ito, lalong-lalo na guys sa mga walang cameo. Pero sa may mga merong cameo naman, ay tuturuan ko kayo guys, no, paano maging image file to para pwede natin to guys ipasok doon sa may Silhouette Studio natin at magamitan natin siya guys ng cutter ng cameo. So simulan natin guys, no, ito yung ipiprint natin muna. So ito guys, no, mano-mano natin tong ikakat. So hindi tayo guys gagamit ng cameo dito. So kung paano siya piniprint, so click mo lang yung file, then click mo lang tong print. Tapos syempre yung printer ko, pipiliin ko lang plain paper, gawin ko lang siyang Epson Premium Glossy, tapos standard gagawin ko siyang high. Tapos i-okay ko lang siya. Tapos guys, kiklik ko na yung print. So guys, habang piniprint natin yung ikakat natin ng manually, no, so tuturuan ko naman kayo guys, no, kung paano yung Microsoft Word ay gagawin mo siyang image, no, para pwede mo siyang ipasok sa may Silhouette Cameo at ikat natin, no. Kasi kung makikita nyo guys, yung gawa natin na to ay isa itong journal sticker. So ang ibig sabihin guys ng journal sticker, no, meron siyang sticker na ganito, tapos sa loob niya guys, meron siyang mga sticker rin. So ito lang guys ang ipipil dyan. Ito, yan. Tapos ito matitira talaga to doon sa may sticker. So marami akong ginawang mga trial and error dito. So itinry ko siya guys i-convert sa may online, no, from MS Word, tapos ginawa ko siyang JPEG. Kaso hindi siya successful. So ang nangyari pala doon ay meron kasing mga font dito na hindi kayang basahin ng website na yon. So ang nangyari ay nawawala yung mga font na to. Imbis guys na ganito yung itsura niya, nagiging itsura niya ay ganyan. Pansin nyo guys, nasira yung mga Sailor Moon, tapos yung arts hindi na siya mabasa. So ganyan guys yung nangyari nung tinry ko siyang i-convert sa may online, no, from Word to JPEG. So hindi siya successful. Pangalawa ko guys ginawa ay syempre ini-snipping tool ko to. So gumamit ako ng snipping tool. So ito yung ginamit ko. So kinlik ko lang yung new, tapos ini-snip ko siya. Ang problema naman guys, no, kapag snipping tool lang ginawa nyo ay nagiging pixelize siya, no, kasi mababa ang resolution nitong monitor natin. So hindi rin siya effective. So ginawa ko rin guys, no, tinry ko rin siyang ilagay sa may Photoshop. So naayos ko naman siya sa may Photoshop, kaso parang redundant di ba? So bakit pa ako gagawa sa Word kung ipipaste ko lang rin naman sa Photoshop? So hindi ko na ipapakita yan kung ano ginawa ko doon. Kasi nga guys, no, medyo redundant siya. So kung marunong kayo sa Photoshop guys, no, mas maganda sa Photoshop kayo gumawa. Pero dito nga sa may tutorial na to, no, sa may Microsoft Word tayo gumagawa kasi nga mas accessible ang Microsoft Word sa mga computer. So ang ginawa ko guys, no, nag-layout ako sa malaking papel. So makikita nyo dito na ang layout ko dito is A3 size. So ginawa ko guys, no, kiklik ko lang itong first page, tapos pupunta lang ako sa may layout, tapos itong selection pane. Nagtataka ako bakit pane lang to hindi ba to nakulangan ng panel? Basta yun lang nakalagay, selection pane. Yan, tapos ang gagawin natin dito sa may selection pane na to, pag kinlik natin yan, may makikita ka dito sa may gilid, ito yung mga selection, no? O ito yung mga layers guys, no, kumbaga sa may Photoshop. So ang gagawin natin dyan, hold mo lang yung control sa may keyboard mo, tapos i-click mo siya isa-isa. Yan, so kapag na-highlight mo na lahat, tapos ang susunod natin na gagawin dito, may makikita ka dito na nakalagay na group. So i-click mo lang yung group, tapos i-click mo lang tong group. Yan, makikita nyo guys na itong lahat ng ito ay naging isang file na lang siya. So ang susunod natin gagawin dyan, no, right-click natin siya, tapos kakopy natin, tapos mag-open tayo guys ng MS Paint. Tapos doon natin siya guys ipipaste. So kapag na-paste na natin guys, no, makikita nyo dito na yung resolution na nagawa natin is 1826 by 2483. So ito guys, malaki na to, no? So pwede na natin ito ngayong i-save. Save as JPEG. Yan, para pwede na natin siya guys i-layout doon sa may ating Silhouette Studio.
So ngayon guys, na-save na natin as image file. Yan, makikita nyo naman na malaki na talaga siya, no? Hindi na siya kamukha nung inisnip lang natin na maliit ang kanyang resolution. Nakamukha nito guys, no? Ito snipping tool lang to. Ang resolution niya is 550 by 744 pixel lang, no? So sobrang liit nito at mangyari dito, ganyan yung itsura niya. Pixelated siya. So ito naman ginawa natin na to, hindi na siya pixelated. Yan, makikita nyo, ang ganda ng pagkakagawa natin sa kanya. So ang next natin na gagawin, syempre mag-open tayo ng Silhouette Studio. So kiklik natin yung view, then click natin yung registration marks. Tapos yung inset guys, no, isasagad natin dito sa may kaliwa. So ang next natin na gagawin, itong sticker 1 natin, idadrag natin siya papunta dito. Yan, so kapag nadrag na natin, syempre ito guys, ay lilitan natin. Para kasya lang siya dito guys sa may loob nitong ginagawa natin na layout. So, ang next natin na gagawin guys, no, syempre lalagyan natin to ng cut marks para ito lang i-cut niya. Yan, ito kasi guys, yung nasa likod na to, itong personalized back to school sticker na to, ay may iwan yan. So, dapat ito lang yung ma-cut natin. So, paano natin gagawin yon? So, ang gagawin lang natin guys, no, click lang natin tong panels, then trace. So kapag nasa trace na tayo guys, no, ang gagawin natin, kiklik mo lang to, select trace area, tapos dilitan mo lang to para makita lahat, tapos iti-trace mo lang guys yung gusto mong makat. Yan, so ito lang guys yung gusto nating makat, di ba? Tapos makikita nyo guys na meron siyang mga yellow. Yung mga yellow na yun guys, yan yung magiging cut marks natin. So dapat ang matitrace lang, ito lang banda na to, tapos dito lang, tapos ito lang. Yung loob guys, dapat hindi siya matitrace. Ang gagawin natin guys, no, titimplahin lang natin siya. So, urong-urong mo lang tong threshold. Yan, so makikita nyo na ito na yellow na siya. Yan, tapos yellow na rin to. Yan, so okay na yan. Yung loob guys, para hindi magkameron ng cut marks sa loob, ang gagawin natin guys, no, kiklik natin tong trace outer edge. Yan, so kapag nagawa mo na yan, ang next natin na gagawin, aalisin muna natin to. Yan, iurong mo muna siya dito. Yan, makikita mo guys na meron na tayong mga cut marks. So, may mga sobra-sobra yan, nakamukha nito. So, ito, alisin lang natin to. So, kapag kinlik mo siya, naka-group siya, ang gagawin mo dito is right-click mo lang siya. Then, release compound path. Yan, makikita mo guys na hiwalay-hiwalay na siya, no? So, itong cut marks na to, alisin lang natin to. So, pwede na natin siya guys ibalik dito, no? So, make sure lang na masushoot mo ulit siya doon. So, lakihan mo lang yung image mo. Tapos, ito, i-shoot mo lang siya doon sa may loob ulit. So, kapag na-shoot mo na siya, ang gagawin mo susunod is, i-click mo tong send, no? Para ma-check mo na makikita mo dito na ang cut marks na lang natin ay ito na lang. Yan, so ito guys, wala tong cut marks. So, ganun lang guys kasimple gumawa ng journal sticker, no? So, ang gagawin natin dito, syempre, click natin yung file, then click natin yung print. Tapos guys, preferences, ganun ulit gagawin natin, no? Epson Premium Glossy, tapos to gagawin natin tong high. Tapos i-okay natin siya, tapos ipiprint na natin siya. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. Guys, tip lang sa mga gumagamit ng Epson na L121, lalong-lalo na guys kapag inalisan siya ng tip, diba ang nangyari is nagkakameron siya ng rainbow dito sa may ilalim. Yan, kung mapapansin nyo to guys, no, wala tong rainbow sa may ilalim. Kasi guys, gumagamit ako nito. Itong printer bridge na tinatawag namin. So kapag ka nag-print ka guys, ang mangyari dyan ay yung printout mo is paangat siya. So kapag paangat siya guys, no, hindi na sumasabit yung head dito sa may ilalim, kaya nawawala guys yung mga rainbow effects sa kanya. Kung sa mga gusto mag-avail nito, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer bridge para maiwasan mo na guys yung pagkakameron ng rainbow effect dito sa may ilalim. So ito na guys yung mga na-print natin. Siyempre guys, ito yung una. Ito yung ginawa natin na A4 size. Yan, so ito guys yung gagawin natin na manual cut. Tapos ito naman guys yung A3 size natin ni-layout. Tapos nilipat natin guys sa MS Paint para maipasok natin siya sa Cameo. So ang gagawin natin dito guys, no, ikakat natin yung mga nandito lang, no, kasi ang gagawin natin dito is journal sticker. So dapat matitira guys yung background nito. Yan, kung mapapansin nyo, kaya siya may background na gray. At ito rin guys, no, kaya siya meron dito nakalagay kasi ito yung pinaka title nung ginawa natin. Tapos dapat ito may iwan to. Tapos ito lang yung mga pwede nyong ipil. Yan, so ang gagawin natin dito guys, no, ay ikakat na natin siya sa ating Silhouette Cameo. So guys, tip lang ulit, no, kapag gusto nyo maging pantay yung cut nyo. So ito, napaka-importante nito, itong Cameo bridge. So kanina guys, no, meron tayong pinakitang printer bridge. Ito naman guys yung para sa Cameo bridge.
Kasi kapag wala to, ang nangyari dyan, yung cutting mat nyo nakalaylay ng ganyan. So para maiwasan natin guys yung paglalaylay ng cutting mat na nagiging dahilan bakit hindi pantay yung cut natin. At ito guys, ito meron ditong tool guide. So ito guys, kailangan natin itong Cameo bridge. Yan, so makikita nyo na kapag nilapag ko siya ay pantay na siya. So ang gawin natin ngayon guys, no, i-cut na natin yung ating sticker using our Cameo. So guys, habang kinakat natin sa silhouette Cameo yung isa, ang gagawin naman natin dito is manual cut. So ang gagawin natin dito guys, no, ikakat natin siya isa-isa. So ganito guys katrabaho, no, kapag wala kang Cameo. Saka ang masaklap guys, no, kapag wala kang Cameo ay kamukha nito guys, no, dapat curve to yung gilid niya, no. Ito mahirap tong i-curve. Yan. So ganyan yung nangyari sa amin no, na nag-start kami. Gusto ng customer curve yung gilid. Pero hindi namin siya magawa kasi nga wala kaming cutter. No? So napaka-importante guys ng Cameo. Pero kung wala ka pang Cameo, pwede ka guys gumamit ng sliding cutter na kamukha nitong ginagawa ko ngayon. Tapos para mas mabilis ka ng konti, no, yung mga maliliit na ganito na kaya namang guntingin nito, yan, pwede natin siyang guntingin na lang. So ito guys, may nagawa na tayo na notebook sticker ng Araling Panlipunan. Mas suggested ko na huwag kayong gumamit ng gunting kapag kayong gugupitin nyo is masyado siyang mahaba. Gugupitin nyo siya ng ganyan, tapos kailangan nyo pa siyang iusog ulit para gupitin. Kasi ito guys, usually hindi ito nagiging pantay. Yan, makikita nyo na hindi pantay yung cut ko. Yan, meron siyang puti sa may taas. So kapag ganyan guys, no, mas recommended na gumamit kayo ng sliding cutter para talagang pantay siya kahit na mahaba yung kailangan nating gupitin. Yan. Pero yung mga maigsi na mga distansya na ganito, yan, recommended yan guys na pwede kayong gumamit ng gunting para mas mabilis. Tapos syempre guys, gumawa tayo ng mga ganito, yung mga maliliit na name sticker, no, kasi ito dinidikit to sa mga ballpen, sa mga lapis, o sa mga maliliit na mga gamit ng ating mga estudyante. Okay, so ito pwede to guys gamitan ng gunting kasi maliliit lang to. Yan, so ganito siya guys. Tapos syempre guys, no, gagawa tayo ng packaging nitong ginawa natin na mano-manong cut. So ito siya. Yan, so pinakita ko na rin to dahil sa may vlog ko, no. So bumili ako ng ganitong klase ng plastic. Tapos ang gagawin natin, syempre ayusin lang natin to. Yan, tapos syempre ilalagay natin siya sa may loob. At isama na rin natin tong iba. Yan, tapos dito isisil lang natin to. Tapos guys, yung pinaka-header nga pala natin, no, so wag natin siyang itatapon. Kasi guys, ito yung gagamitin natin, no, na ididikit natin siya dito sa may bandang ilalim nitong plastic. So ito guys, yung ibabaw, yung may pangsarado. Tapos ito guys, yung ilalim. Yan, so alisin lang natin yung balat nito. Tapos saka natin siya idikit dito. Yan, so ito guys, nakagawa na tayo ng packaging ng ating notebook sticker. So dito naman tayo guys, yung kinat natin ng ating Cameo. Ito kinat ko lang to, siguro mga 1 to 2 minutes lang. Hindi ka mukha guys ng isang manual nating kinat, no. Kinat natin yun mga 10 minutes, no. So ganun siya katagal. Tapos pangit pa dun guys, no, hindi siya masyadong pantay kasi nga mano-mano natin kinakat, no. So sobrang importante talaga guys nang may mga machine ka para mas makatipid ka sa oras. Syempre pag nakakatipid ka ng oras guys, no, mas maraming income ang pwede mong kitain. So gagawin natin dito guys, no, ikakat lang natin yung mga sobra. So ititira lang natin guys yung pinaka background niya, which is yung color gray. So ito guys, nakat na natin siya. So okay na guys yung ating notebook sticker na para siyang journal, no. So ang packaging nito guys, yung mga plastic guys ng inyong mga vinyl o inyong mga phototop, no, so pwede nyo siyang ilagay dito. Yan, so pwede nyo siyang ibigay guys ng ganito na itsura niya. Pero guys, sa vlog na to, no, ang gagawin natin ay syempre ite-testing natin to kung ano ba yung magiging itsura niya kapag nilagay natin siya dito sa may notebook, no. So ito yung notebook ng anak ko. Ganito yung ginagawa ko last year, no. So nilalagyan ko ng picture niya. So gamitin na natin guys yung lumang notebook niya kasi wala kaming bagong notebook pa dito. So ito guys yung journal sticker ulit. So ganito yung magiging itsura niya. So kapag inalis natin guys yung sticker dito, yan makikita nyo na ito lang yung napipil or nakakiskat siya. Tapos ito guys, kakabit natin siya dito. Yan. So ito guys, meron na tayong notebook na ang nakalagay is Araling Panlipunan. So dito naman guys, testingin rin natin dito, no. So dikitan rin natin tong isa pa niyang notebook. Ito na lang yung arts. Yan. So makikita nyo guys, no, mas presentable siyang ibenta sa customer, no, kaysa yung isa na minano-mano lang natin nagupitin. So lalagay ko siya dito. Tabunan ko na lang muna yung picture ng aking anak. Yan. So ganito guys yung itsura niya. Tapos itong malilit na sticker nito guys, no, syempre dito nga natin siya ilalagay sa iba pang gamit. So ilagay natin siya dito sa may pencil case.
Yan, so kapag ka naiwan to ay mas madali siyang maisusole sa may-ari. Tapos itong color niya guys, lagyan rin natin. So makikita nyo, pinipil ko lang siya. Yan o, buo pa rin siya. Yan. So di ba guys, no, mas maganda kapag gumagamit kayo ng machine katulad ng Cameo kaysa yung minamano-mano cut nyo lang na hindi siya presentabling ibigay sa mga customer, no. Hindi kamukha nito, mas maganda siyang tingnan, no. So parang gawa talaga siya ng isang professional. Yan, so nadikitan natin yung pencil case at syempre yung crayon. So guys, may papakita lang ako sa inyo, no, lalong-lalo na guys sa merong mga estudyante na mga anak. So naalala ko kasi nung bata ako ay lahat talaga ng notebook natin or lahat ng mga books natin ay kino-coveran talaga natin, syempre para hindi siya madaling masira. Naalala ko ang nagko-cover nung dati is yung Chuhin ko. So hindi kasi ako marunong talaga mag-cover. Buti na lang, meron ng ganitong product. Gawa siya ng QUAF. Ang tawag dito guys is self-adhesive na book cover, no. Ipapakita ko sa inyo guys kung para saan ba to. Matutuwa kayo dito guys, no, kasi hindi na kayo mahihirapan mag-cover, no. Naalala nyo dati, bibili kayo ng plastic cover, kinakat nyo pa siya. Tapos kapag kinat nyo siya guys, no, titipan nyo pa siya. At napakamatrabaho niya talaga guys, no. Ito, papakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. Itong QUAF na self-adhesive na book cover. So meron siyang dalawang variant. Yung isa niyang variant is matte finish. Tapos ito namang isa niyang variant is diamond pattern. So i-open lang natin siya. Tapos ito guys yung kanyang texture. Yan, para siyang 3D. Tapos ito guys yung likod niya. So ito guys yung notebook. So paano natin siya kukoveran? Dito guys sa may gitna, naalis to. Yan. So ito yung unahin natin syempre. Tapos, syempre yung notebook ng ating anak ay ilalagay natin siya dito. Papantayin lang natin siya. Yan. So kapag ka napantayin nyo na siya, ang susunod nyo na gagawin ay isa-isa lang. So dito muna tayo sa may front. So alisin lang muna natin guys yung pinakabalat niya. Pero huwag nyo nga alisin lahat. So unti-unti lang siya. So kapag ka naalis mo na guys yung pinakabalat, mapapansin mo na mayroong sobra dito. Yung sobra na yan guys, ang gagawin natin ay itutupi natin siya sa loob. Tapos dito rin. Tapos syempre guys dito, itutupi rin natin to. So ito guys, meron na siyang sariling adhesive, so hindi mo na kailangan gumamit ng tape. Tapos yung mga sobra niya ay pwede natin siyang gupitin na lang. Yan, so gawin rin natin guys yung bandang likod. Grabe, sobrang simpleng ikabit nito. Nung una kasi natatakot akong magkabit nito, no, nung nakita ko siya. Pero ito, first time ko lang talaga itong kinabit. Pero makikita nyo naman na wala akong nagawang mali dito sa ginagawa ko na to, no. Kasi nung bata talaga ako, hindi talaga ako marunong gumamit ng plastic cover. Grabe oh, very easy. Tapos next ulit natin, syempre tutupiin natin yung mga gilid. Yan, para lumapat. Again guys, mayroon siyang pandikit na sarili niya. So hindi nyo na kailangan ng tape. Yan, tapos ito itutupi lang natin to. So gawin rin natin guys, no, dito naman sa may kabila. Ang gagamitin naman natin guys ay itong matte finish. So ganun ulit yung gagawin natin. So ito guys, natapos na natin coveran yung ating mga notebook. Nakita nyo naman guys, no, sobrang effortless ng pagko-cover gamit yung QUAF na self-adhesive na book cover. Hindi kami nagbibenta nun guys. So sa mga gusto mag-avail no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan nyo nabibili itong mga self-adhesive na book cover, no, na make sure lang guys na yun ay i-click nyo na link na yun, no, para sure na ganito guys yung mabibili nyo. So ito, ipakita ko sa inyo guys yung naging itsura ng ating notebook. Yan, so meron na siyang diamond finish. Tapos scratch proof na siya. So ito rin guys, ganoon rin siya. Ito naman ay matte finish. So sa mga nagtatanong guys kung meron bang mas malaki para sa mga libro naman, no. So meron rin guys ino-offer na mas malaki. Ito yon. Ito makikita niyo siya, hindi siya kasi sa screen, no, kasi masyado siyang malaki. So ganoon rin guys, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan niyo nabibili guys ito mga self-adhesive na mga book cover na to, no. Make sure lang ulit guys na yun ay i-click nyo, no, para siguradong ito yung mabibili nyo at hindi kayo mapeke. So sa dalawang ginawa natin guys, no, ito yung parang diamond style. Yan, makikita nyo meron siyang yan, mga effect na diamond. Tapos ito naman yung matte. So itong matte guys, di siya masyadong tinatabla ng ilaw. So tingin nyo guys, ano ba yung mas maganda dito sa dalawang to, no? Pwede bang i-comment down below nyo para alam ko guys, no, kung ano ba yung i-cover ko sa darating na school year para doon sa mga notebook ng anak ko. So again guys, no, kung nakita nyo yung layout na yon, hindi yun ginawa ng 1 o 2 oras lang. Ginawa yan guys talagang napakaraming oras. Alam ko putol-putol pa yun, no? So umabot siya ng ilang araw. So kapag gagawin mo yun guys, makikita mo talaga na sobrang hirap talaga gumawa ng isang design. Kaya nga guys, dapat talaga nating bayaran ng maayos ang isang graphic designer o isang graphic artist. Pero wag kayong mag-alala guys, no, yung mga design na yon ay i-share ko sa inyo. So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to na pwede mong i-download at i-open siya through Microsoft Word. Make sure lang guys yung Microsoft Word mo is medyo latest version siya, no, kasi kapag hindi siya latest version, pag in-open mo yan, ang mangyayari ay hindi siya pantay-pantay. So i-check mo na lang guys yung description section ng video na to kung saan mo pwedeng i-download yung ginawa kong layout at makukuha mo yun guys syempre for free. So recap lang natin guys yung mga ginawa natin. Ito yung notebook na nilagyan natin ng maraming subject, tapos yan nilagyan natin ng plastic cover. So ito rin yung color red. Yan, ganda, di ba?
Tapos syempre yung ating pencil case na nilagyan natin ng pangalan ko. At yung color na nilagyan rin guys ng pangalan ko. So about guys naman sa may pricing, no, siguro ang magagastos mo sa isang ganito, isang page ng ganito ay mga 10 pesos lang. Kasi guys, sa printing talaga sobrang baba lang naman talaga ng puhunan dyan. Ang mabigat na puhunan lang talaga dyan guys, no, yung unang-una mong pag-o-open. Syempre guys, no, kailangan mo ng printer, kailangan mo ng cutter, kailangan mo ng mga machine. So kapag ka nabili mo na yun guys, no, yung ibang puhunan sobrang liit lang. Katulad guys ng mga iba, nag-offer sila ng mga piso printing. Kaya nga sila guys nakakapag-offer ng piso printing kasi guys, ang bond paper is sobrang mura lang. Pero sa ngayong panahon na to, hindi ko na recommend guys ang piso printing, no. So at least guys, maningil kayo ng at least 3 piso kapag ka black and white yung ipapaprint sa inyo. So balik tayo dito guys. Ang isang page ng ganito, siguro mapuhunan ito mga 10 piso. So pwede mo siya guys ibenta ng up to 50 pesos. So kapag ka dalawang ganito guys ang ibebenta mo, so 100 pesos siya. So kapag ka may mga magasabi na naman, bakit ang mahal-mahal naman yan? Ang sabihin mo sa kanila guys, ganito. Kasi po, nandiyan yung pangalan nyo o personalize yan. Kasi kapag ka minas production to, mura lang natin tong nabibili. Pero dahil nga guys, customize to, ikaw lang ang merong ganyan sa buong mundo. Kaya guys, mahal yan. So sa mga wala ulit cameo, pwede kayo mag-offer ng ganito, yung mano-mano na cut. Kaso hindi siya masyadong social tingnan. So mas maganda pa rin guys yung ganito kasi naka-journal siya. So ang gagawin na lang nila dito guys ay ipipill out na lang nila yung mga gusto nila na sticker. Yan, so ganyan kasimple, di ba? So mas maganda siyang tingnan. Tapos yung ginamit naman natin guys sa notebook cover, kung gusto nyo guys makita yung presyo niya, so maglalagay ako guys ng link sa may description section ng video na to. So make sure lang guys, ulit na yun yung i-click mo para siguradong yun yung mabibili mo. Tapos ikaw na lang guys ang bahala kung magkano ang ipapatong mo doon sa may notebook cover. So tuturuan kayo guys to kung paano ba yung simple layout, no. So kayo na lang magtimpla or magpaganda ng mga layout na to para mabilis lang tayo guys, no. So syempre una natin gagawin, mag-open tayo ng MS Word. Usually talaga guys, ginagawa ko to sa Photoshop Pero guys, no, para mas marami makagawa, no, gagawin natin siya sa MS Word para mas madali siya. So ito guys, MS Word, no. So ang una natin gagawin is syempre magi-insert tayo. Insert tayo ng shapes. So mag-insert tayo guys ng rectangle. Yan. Tapos ang size guys ng name tag talaga na ginagawa ko is 6 by 2 inches. Pero meron raw mga sections. Syempre teacher. So ang gagawin natin guys, mag-a-adjust tayo. Gawin natin guys ay 3 by 6 inches. So ganyan kalaki guys ang name tag natin. Mag-insert ulit tayo ng isa pang shape. Para yun yung lalagyan natin ng pangalan. So ito gagamitin ko to. Itong rounded rectangle. So lalagay ko lang siya dito. Ang gagawin ko sa kanya guys is right click ko siya then format shape. So dito may mga format yan dito. I-click ko tong fill. Ang gagawin ko guys, no, yung solid fill gagawin ko siyang color white. Yan, para mas mabasa guys yung pangalan ng mga anak natin. So susunod natin na gagawin guys, so right click natin to tapos add text. Type ko yung pangalan ko na lang muna. Yan, tapos control A mo lang para mag-all. Kasi hindi mo makikita yung text, no. So papalitan natin siya ng color black. Yan. Tapos pwede tayong mamili ng font na gusto natin. For example, ang usual yung ginagamit ko para kitang-kita talaga, no, yung Arial Black. Yan. Tapos lalakihan natin syempre guys yung font. 72. Yan. Kung mapapansin nyo guys, no, medyo mataas dito, mababa dito. So ang gagawin natin guys, i-adjust mo na lang to. Yan. Para pumantay siya. So ang gagawin natin guys, no, i-adjust na lang natin siya. So dito guys sa may ilalim, no, lalagyan ulit natin siya ng shape, no. So ganun ulit yung pipiliin ko, yung rounded na rectangle. So lalagay ko siya dito. Yan. Gusto ko guys yellow siya. Tapos dito ko guys ilalagay yung section, yung room, saka yung pangalan ng teacher ko. Ganun ulit gagawin ko guys. So right click ko lang, then add text. Siyempre tatype ko yung section ko. Halimbawa, yung section ko nung grade 1 ako, Juan del Pilar. Kung ang color guys ng background natin is yellow, no, so ang pinaka-contrast talaga niyan is color blue. Okay, no, so tingnan nyo lang guys yung color wheel. Tingnan nyo to ha. Yan, so ito guys yung tinatawag na color wheel, no. So kapag yellow yung background mo, ang contrast yan guys is yung blue, ano kaya violet, no. So para makita guys yung kulay blue, kailangan yung background mo is yellow. So ganyan rin yan, no. Halimbawa yung red naman, ang contrast yan guys is green. So ang gagawin ko na color ng text is blue. So tingnan nyo guys ha, gagawin ko siyang blue. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, matingkad na yung blue kasi nga background niya yellow. Okay, so palitan ko lang ulit to ng text.
gawin natin na Arial block. So lagyan natin ng divider para hindi malito yung ating mga magbabasa. So ang ginagawa ko guys sa divider, ito yung nasa ilalim ng backspace. Yan. Tapos syempre yung room number ko, sabihin natin room 101. Tapos spacer ulit. Ang teacher ko, naalala ko yung teacher ko nung grade 1 is si Miss Tabile. Tapos i-highlight lang natin silang lahat. Tapos syempre igigitna natin sila. Yan. Tapos lakihan lang natin para sumakto dun sa may background natin na yellow. Yan. Ayos. So sa mga gusto guys sa mga design, no, ganito guys ang pagde-design sa ating mga name tag. So halimbawa ito yung pinakalalagyan nyo ng design, yung labas. Gagawin nyo guys, no, i-right click nyo lang siya, format shape. So mapupunta tayo dito. Tapos pansinin nyo to guys, no, pag sinabing no fill, wala siyang laman. So magiging puti lang siya. Pag solid fill guys, yun nga yung kanina. Tapos pwede ka mamili ng kulay. Halimbawa red yung gusto nyo para kitang kita. Or ito, gradient fill, no. So yan, meron siya dito. Yan gusto nyo, ganyan. Meron naman to guys, ito, picture or text fill. Yan, so may mga picture na siya dito na pwede kang piliin. Or pwede ka ring mag-insert ng picture na gusto mo. Example, ito, kukuha ko ng file. Piliin ko, halimbawa, ito si SpongeBob. Yan, kung papansin nyo guys, ang naging background ko na is si SpongeBob. So, ganun rin dito guys, no? Ito, pwede mo rin itong palitan. Halimbawa, ito, pattern fill. Dito naman tayo guys, no? Tingnan nyo, ayan, no? May mga pattern siya. Yan, depende sa inyo kung ano gusto nyo dyan. Pwede kayo mamili. Siguro ito na lang, yan, yun yung napili ko, parang may mga tuldok-tuldok. Ito rin guys, na medyo pagagandahin natin. So, format shape ulit. Dito naman tayo sa gradient. Pili tayo ng... Yan, ito, para mas kitang-kita siya. So yan, so okay na siguro yan sa akin. Kontento na ako dyan, no? So gagawin ko naman ngayon guys, yung likod naman. So control C natin, tapos ipipaste ko lang dito guys. Yan yung SpongeBob ko kanina. Ang ilalagay kasi raw sa likod guys, sabi ni teacher, ay yung pangalan ng magulang at syempre yung address namin. Ito, ikakopy ko na lang to para hindi na ako mahirapan. Pipaste ko lang, tapos idadrag ko lang siya papunta dito. Yan, tapos dilitan ko na lang siya. Tapos ito, papalitan ko to. Lalagyan ko ng in case of emergency. Silitan natin yung font para makita natin lahat. Please contact. Ilalagay ko na lang yung pangalan ng wife ko, Miliza Ubaldo. Tapos yung cellphone number. Kunyari 091234568789. Halimbawa, yan lang naman yung cellphone number namin. Tapos ilalagay ko sa ilalim yung aming address. So ilalagay ko na lang The Printing Shop, Batasan Hills, QC. Yan. So yan guys, mayroon na tayong name tag, no. Ang gagawin natin guys sa susunod is ipiprint na lang natin siya. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipiprint na natin, no. So ang pipiliin natin dito guys is Epson Premium Glossy. At syempre i-high natin, tapos i-okay lang natin para mag-print na siya. So sa mga nagtatanong guys kung anong printer ang ginagamit ko, no, ang ginagamit ko guys sa lahat ng vlog ko is Epson na L121 lang. Kasi guys itong printer na to ay sobrang mura at sobrang tibay. So sa mga gusto mag-avail ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang nabibili ka na Epson na L121 na printer. Ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre ikakat na natin siya sa pamamagitan ng ating sliding cutter para pantay talaga siya. So gagamit tayo ng tape para magdikit lang tong dalawa. Tapos guys, kukuha na tayo ng laminating film. Yan, para i-laminate na natin siya. Susukatin mo lang siya ng ganyan. Tapos ito nga pala guys, so napaka-importante nito. Pag magla-laminate kayo guys, make sure na pantay yung mga gilid niya bago nyo siya ipasok sa laminator. Kamukha nito guys, no, meron siyang sobra dito, meron siyang sobra dito, sobra dito. So gagawin natin guys, no, ikakat muna natin siya nitong sliding cutter natin, no, para maging pantay-pantay yung mga gilid niya. Tapos dito guys, lagyan nyo siya ng allowance kasi dito natin bubutasin yan ng warrior puncher mamaya. Okay? So ikat lang natin siya guys. Yan, so mapapansin nyo, meron siyang konting sobra dito. Yan, mga ganyang kalaki, no, para magdikit talaga siya. Dito rin guys sa taas. So tansya-tansyahin nyo na lang gilid at sa may baba. Yan, so pwede na natin siya guys ipasok sa ating laminator. So guys, dito na tayo sa ating laminator, no guys. Ugaliin natin magbasa ng manual. So ang manual natin dito guys, sa 250 microns, ang kailangan natin na temperature is 160 to 180. Pag expert ka na guys, maganda, alisin mo na lang to. Itong takip na to. Ngayon kung hindi ka naman expert, ilagay mo lang siya dyan, no? Lalong-lalo na guys, kung may mga bata sa inyo, huwag nyo itong aalisin. Pero kung wala naman mga bata, ginagawa namin guys, inaalis na lang namin to. So gagawin natin guys, hot, forward, run. Tapos gagawin natin 160. Tapos dito guys banda, no, makikita nyo naka-power on na siya. Malalaman nyo kung pwede na tayo mag-laminate kapag ito umilaw na tong color green.
Ibig sabihin nun guys, ready na siya. So hintayin lang natin guys. A few moments later. So papansin nyo guys, no, umilaw na yung color green niya dito. So pwede na natin itong isalang. Guys, siya nga pala, no, pag pansin nyo naipit yung nilalaminate nyo, pwede nyo siyang i-reverse ito. So iluluwa niya itong nilalaminate nyo, no, para hindi na lalong umipit doon sa laminator natin na nagiging cause para masira itong laminator. Yan, kung makikita nyo guys, diluwa lang siya ng laminator. No? Tapos ito guys, oh, pansinin nyo to. Pag nalaminate na guys yung nilalaminate natin, mapapansin nyo, clear na siya. Pero pansinin nyo to guys, malabo pa rin. Ibig sabihin guys, hindi pa to nalaminate, no? So make sure ganito na yung itsura niya para sure na nalaminate nyo na talaga to. Okay, so isa lang ulit natin siya sa loob. Yan, so para sure nakapit, ang gagawin natin guys, ilalaminate rin natin yung likod. So guys, tapos na yung nilalaminate natin. Ang susunod natin na gagawin guys, gagamit na tayo ng Warrior Puncher para butasan to at i-curve tong magkabilang mga gilid. So ito guys yung 3-in-1 na Warrior Puncher. Ba't siya tinawag na 3-in-1? Kasi guys, meron siyang oblong, meron siyang bilog at syempre meron siyang pang curve. So ang gagawin natin guys, i-curve muna natin tong mga gilid para hindi siya makasakit. So ililinya nyo lang siya dito guys. Yan o, tingnan nyo. So curve na yung mga gilid. So ito na lang mga hindi pa naka-curve. And finally, ang gagawin natin guys, bubutasan na lang natin siya dito para pwede siyang sabitan ng lace. Okay, so pwede kayo mamili either na bilog or ano kaya itong oblong. So pipiliin ko na lang guys yung bilog. So tansyahin nyo na lang guys yung pinakagitna, tapos saka nyo siyang butasan. Yan. So pwede na natin siya guys gamitan ng ID lace. Ayos. Ang presyohan nito guys ng isang ganito is 50 pesos, no? Ang puhunan siguro nito mga 10 pesos lang, no? So tutubo ka dito ng 40 pesos bawat isang name tag na magpapagawa sa iyo. So ang isa pa guys sa pwede mo maging extra income dito, no, is magbenta ka na rin ng lace, no? Kasi nagbenta ka na rin naman ng name tag, magbenta ka na rin itong lace, no? Dati guys, no, tumingin ako sa Divisory, ang puhunan nito 3 piso lang eh. Yung mas manipis lang dito. Tapos binibenta ko siya ng 20 pesos. So malaki guys ang tutubuin mo, no, kapag nakabenta ka nitong name tag at syempre nitong lace. So tuturuan kayo guys, no, kung paano ba yung simple layout, no. So kayo na lang magtimpla or magpaganda ng mga layout na to para mabilis lang tayo guys, no. So syempre una natin gagawin, mag-open tayo ng MS Word. Usually talaga guys, ginagawa ko to sa Photoshop eh. Pero guys, no, para mas marami makagawa, no, gagawin natin siya sa MS Word para mas madali siya. So ito guys, MS Word, no. So ang una natin gagawin is syempre mag-i-insert tayo. Insert tayo ng shapes. So mag-insert tayo guys ng rectangle. Yan. Tapos ang size guys ng name tag talaga na ginagawa ko is 6 by 2 inches. Pero meron raw mga sections. Syempre teacher. So ang gagawin natin guys, mag-a-adjust tayo. Gawin natin guys ay 3 by 6 inches. So ganyan kalaki guys ang name tag natin. Mag-insert ulit tayo ng isa pang shape para yun yung lalagyan natin ng pangalan. So ito gagamitin ko to. Itong rounded rectangle. So lalagay ko lang siya dito. Ang gagawin ko sa kanya guys is right click ko siya then format shape. So dito may mga format yan dito. I-click ko tong fill. Ang gagawin ko guys, no, yung solid fill gagawin ko siyang color white. Yan, para mas mabasa guys yung pangalan ng mga anak natin. So susunod natin na gagawin guys, so right click natin to tapos add text. Type ko yung pangalan ko na lang muna. Yan, tapos control A mo lang para mag all. Kasi hindi mo makikita yung text, no. So papalitan natin siya ng color black. Yan. Tapos pwede tayong mamili ng font na gusto natin. For example, ang usual yung ginagamit ko para kitang-kita talaga, no, yung Arial Black. Yan. Tapos lalakihan natin syempre guys yung font. 72. Yan. Kung mapapansin nyo guys, no, medyo mataas dito, mababa dito. So ang gagawin natin guys, i-adjust mo na lang to. Yan. Para pumantay siya. So ang gagawin natin guys, no, i-adjust na lang natin siya. So dito guys sa may ilalim, no, lalagyan ulit natin siya ng shape, no. So ganun ulit yung pipiliin ko, yung rounded na rectangle. So lalagay ko siya dito. Yan. Gusto ko guys yellow siya. Tapos dito ko guys ilalagay yung section, yung room, saka yung pangalan ng teacher ko. Ganun ulit gagawin ko guys. So right click ko lang, then add text. Siyempre tatype ko yung section ko. Halimbawa, yung section ko nung grade 1 ako, Juan del Pilar. Kung ang color guys ng background natin is yellow, no, so ang pinaka-contrast talaga niyan is color blue. Okay, no, so tingnan nyo lang guys yung color wheel. Tingnan nyo to ha. Yan, so ito guys yung tinatawag na color wheel, no. So kapag yellow yung background mo, ang contrast yan guys is yung blue, ano kaya violet, no. So para makita guys yung kulay blue, kailangan yung background mo is yellow.
So ganyan rin yan, no? Halimbawa, yung red naman, ang contrast yan guys is green. So ang gagawin ko na color ng text is blue. So tingnan nyo guys ha, gagawin ko siyang blue. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, matingkad na yung blue kasi nga background niya yellow. Okay, so palitan ko lang ulit ito ng text. Gawin natin na Arial black. So lagyan natin ng divider para hindi malito yung ating mga magbabasa. So ang ginagawa ko guys sa divider, ito, yung nasa ilalim ng backspace. Yan, tapos syempre yung room number ko, sabihin natin room 101. Tapos spacer ulit. Ang teacher ko, naalala ko yung teacher ko nung grade 1 is si Miss Tabile. Tapos i-highlight lang natin silang lahat. Tapos syempre igigitna natin sila. Yan. Tapos lakihan lang natin para sumakto dun sa may background natin na yellow. Yan. Ayos. So sa mga gusto guys sa mga design, no, ganito guys ang pagde-design sa ating mga name tag. So halimbawa ito yung pinakalalagyan nyo ng design, yung labas. Gagawin nyo guys, no, i-right click nyo lang siya, format shape. So mapupunta tayo dito. Tapos pansinin nyo to guys, no, pag sinabing no fill, wala siyang laman. So magiging puti lang siya. Pag solid fill guys, yun nga yung kanina. Tapos pwede ka mamili ng kulay. Bawa red yung gusto nyo para kitang kita. Or ito, gradient fill, no. So yan, meron siya dito. Yan, gusto nyo ganyan. Meron naman to guys, ito, picture or text fill. Yan, so may mga picture na siya dito na pwede kang piliin. Or pwede ka ring mag-insert ng picture na gusto mo. Example, ito, kukuha ko ng file, piliin ko, halimbawa, ito si SpongeBob. Yan, kung papansin nyo guys, ang naging background ko na is si SpongeBob. So, ganun rin dito guys, no? Ito, pwede mo rin itong palitan. Halimbawa, ito, pattern fill. Dito naman tayo guys, no? Tingnan nyo, ayan, no? May mga pattern siya. Yan, depende sa inyo kung ano gusto nyo dyan, pwede kayo mamili. Siguro ito na lang, yan, yun yung napili ko, parang may mga tuldok-tuldok. Ito rin guys, no? Medyo pagagandahin natin. So, format shape ulit. Dito naman tayo sa gradient. Pili tayo ng... Yan, ito, para mas kitang-kita siya. So yan, so okay na siguro yan sa akin. Kontento na ako dyan, no? So gagawin ko naman ngayon guys, yung likod naman. So control C natin, tapos ipipaste ko lang dito guys. Yan yung SpongeBob ko kanina. Ang ilalagay kasi raw sa likod guys, sabi ni teacher, ay yung pangalan ng magulang at syempre yung address namin. Ito, ikakopy ko na lang to para hindi na ako mahirapan. Pipaste ko lang, tapos idadrag ko lang siya papunta dito. Yan, tapos dilitan ko na lang siya. Tapos ito, papalitan ko to. Lalagyan ko ng in case of emergency. Silitan natin yung font para makita natin lahat. Please contact. Ilalagay ko na lang yung pangalan ng wife ko, Miliza Ubaldo. Tapos yung cellphone number. Kunyari 091234568789. Halimbawa, yan lang naman yung cellphone number namin. Tapos ilalagay ko sa ilalim yung aming address. So ilalagay ko na lang The Printing Shop, Batasan Hills, QC. Yan. So yan guys, mayroon na tayong name tag, no? Ang gagawin natin guys sa susunod is ipiprint na lang natin siya. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipiprint na natin, no? So ang pipiliin natin dito guys is Epson Premium Glossy. At syempre i-high natin, tapos i-okay lang natin para mag-print na siya. So sa mga nagtatanong guys kung anong printer ang ginagamit ko, no, ang ginagamit ko guys sa lahat ng vlog ko is Epson na L121 lang. Kasi guys, itong printer na to ay sobrang mura at sobrang tibay. So sa mga gusto mag-avail ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang na bibili ka na Epson na L121 na printer. Guys, nagiging problema nyo rin ba, no, kapag gumagamit kayo ng L121 is nagkakameron siya ng smudge sa may ilalim, ano, kaya yung parang mga black ink sa may ilalim. So ang recommended dun guys, no, gumamit kayo nito. Ang tawag dito is printer bridge. So kapag lumabas guys yung papel nyo dito, ang magiging direksyon niya is pataas or paangat. So kapag paangat siya guys, no, doon guys nababawasan yung pag rainbow sa may ilalim, or ano kaya nababawasan rin guys yung mga color black na mga smudges doon sa may ilalim ng printout nyo. So sa mga gusto mag-avail nito guys, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop para mabawasan guys yung problema mo sa printing ng L121. Lalong-lalo na guys sa mga inalisan ng shark teeth. So guys, ito na yung finished print natin. Yan, kung makikita nyo, ang ganda ng print niya, no? Yung L121 kasi guys, no, kahit maliit yan, grabe, ang ganda ng printout niyan. So sa mga nagtatanong pala, no, kung ano bang klaseng papel o anong klaseng sticker yung pinrintan ko, so ito siya guys. So sa mga gusto mag-avail rin ito guys, no, hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop. So pwede ka mag-avail dun guys, or pwede ka rin guys mag-Shopee checkout. So maglalagay rin akong link sa may description section ng video na to, no, kung saan nyo nabibili itong mga materials na to sa may Shopee. So ang next na gagawin natin guys, no, syempre lalaminate natin to ng phototop para maging scratch proof siya. So ang gagamitin guys natin na phototop ay itong matte. Kasi kaya ako gustong matte kasi mapapansin nyo, yan, no, hindi siya tinatabla ng ilaw. Ito, nakita nyo, meron siya reflection ng ilaw. Ito ay wala. So mas madaling mababasa to ng teacher natin, lalong lalo na sa mga katulad ko, no, na ang apelido is letter U.
Kasi nga kapag alphabetical order yung seating arrangement namin, ay lagi akong nasa dulo ng classroom. So gano'n rin yung nararanasan ng anak ko, no? Lagi siyang nandun sa may dulo ng classroom kasi nga letter U kami. So makakatulong to guys, itong math, para mas mabilis mabasa ng teacher yung ating name tag, no? So ilalaminate natin siya ng math. So sa mga hindi ulit marunong maglaminate ng phototop, ang ginagawa lang dito ay isusuksok mo lang to ng konti, yan ganyan. Tapos dito guys, cold, forward, run. Saglit na saglit lang, papatayin mo muna siya, tapos babalatan mo to. Yan, ganyan. Tapos ilalagay mo siya sa dulo. Tapos saka natin to guys, isusuksok dito at ilalaminate na natin siya ng tuluyan. So ito guys, laminate na natin, mapapansin nyo na wala na yung reflection ng ilaw sa kanya. Hindi kamukha kanina guys, di ba? Nagre-reflect yung ilaw dito. Kaya kapag malayo at tinatamaan to ng ilaw, mas mahihirapan yung teacher na basahin yung name tag. So syempre guys, ang next natin na gagawin ay ikakat na natin yung ating sticker sa pamamagitan ng ating sliding cutter. Yan. So sa mga first time nakakita na itong sliding cutter na to, ito guys yung ginagamit ko talaga. Kasi guys, hindi ako gumagamit ng ganitong klaseng cutter. Yung guillotine cutter yung tawag ko dito, yung binababa. Kasi guys, ito, 3 buwan lang to, mapurol na to. Tapos, umiipit na siya dito. So mas maganda guys, gamitin nyo yung sliding cutter. Itong sliding cutter ko na to, no, 8 years na to sa akin. Pero hanggang ngayon, yung replacement blade niya nasa ilalim pa rin. So ang ibig sabihin nun guys, no, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya pinapalitan ng blade kasi hanggang ngayon guys, matalim pa rin siya after 8 years. Tapos ang kinakat ko dito guys, mga karton. So kahit karton guys ang ikat mo dito, hindi siya pupurol. So pakitaan ko guys ang demo ng sliding cutter. So ito yung makapal na papel natin na photo paper. So itupi natin, isa, itupi natin, dalawa. Yan. So makikita nyo guys, makapal na to. So subukan natin siya guys, ikat ng sliding cutter. Yan. Nakita nyo guys na effortless lang siyang kinat ng sliding cutter at pantay na pantay siya kahit makapal siya. So again, sa mga gusto mag-avail nito, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So ituloy lang natin yung pagkat dito. So ito guys yung front natin at ito yung back natin. So ang next natin na kailangan guys, no, syempre kailangan natin ng Sintra board. Di ba guys, ito yung Sintra board na ginamit ko nung nakaraang vlog ko. Sabi ko sa inyo, wag nyo itong itatapon kasi mapapakinabangan pa natin to ulit. So makikita nyo dito na dito sa may gilid na to, sakto lang tong ginawa natin na name tag. So ang gawin natin guys, ikat lang natin tong Sintra board sa pamamagitan nitong ating ruler at syempre itong ating cutter. So again guys, no, meron pa tayo natirang Sintra board, so wag natin to itatapon. So ang gagawin natin dito, syempre ito ay ididikit natin dito sa may Sintra board natin. So ganito siya guys, no? Tapos makikita nyo dito may mga puti pa. So ang gagawin natin dito ay ikakat lang natin to using our ruler at syempre ito ulit, yung cutter natin. So ito na guys, nakat na natin siya. So ang gagawin natin na susunod, ito namang likod ay ikakabit natin siya dito. So yan guys, so meron na tayong harapan at syempre meron na tayong likuran. So ang next na kailangan natin, syempre kailangan natin itong grommet puncher at syempre yung kanyang eyelet. So paano ulit ito ginagamit? May makikita ka dito na nakaumbok. So ilalagay mo lang siyang ganyan. Tapos ito guys, nakataob. Tapos hahanapin mo lang yung pinakagitna. So kapag nakita mo na yung pinakagitna, ang gagawin mo, ipipigain mo lang to. Ikot-ikutin mo lang para humiwalay yung nasa pinakaloob niya. Tapos gamitin natin to para matusok yung natira dun sa may loob. So ito na guys, nabutas na natin yung ating Sintra board. Yan, makikita nyo. Social siyang tingnan, di ba? Kaysa binutas nyo lang siya ng puncher. Tapos syempre guys, ang last natin na kailangan, no, kailangan natin ng lace. So lalagyan mo lang siya dito. At yan na guys, nakagawa na tayo ng ating name tag na Sintra board. So diretso na tayo guys sa presyuhan niya, no. Ang puhunan siguro nito sa aking computation is siguro mga up to 20 pesos. Malaking-malaki na guys yung 20 pesos dito. Tapos pwede nyo siya guys ibenta ng up to 100 pesos ang isang ganito. So makikita nyo dito, meron akong 3 page na ginawa, no? So ito ay oversized na bag tag. So ang size ito is 3x5. Yung iba kasi ginagawa nila is kasi laki lang siya ng calling card. So ito guys, ginawa natin is oversized, no? So ang magagawa natin sa isang page is 2 lang kasi isang front at syempre isang back. So ito guys, 3 page yung ginawa ko kasi 3 klase rin ng bag tag ang gagawin natin. Yung una guys, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng Sintra board. Yung pangalawa naman guys, no, ilalaminate natin. At syempre guys, yung pangatlo, nagagamit tayo ng PVC card. So ito muna guys, 2 na to ipiprint natin kasi ito, pag pinrint natin to ay dapat naka-reverse. Kasi nga gagamit tayo ng PVC card, no? Tapos yung pag-layout nito guys, no, hindi ko na ituturo, no, kasi tatagal lang tayo dito sa vlog na to, no. Marami naman akong ginawa ng mga tutorial kung paano ba mag-layout ng kamukha nito sa Microsoft Word, no. So kung follower ka ng aking channel, alam nyo na guys, no, kung paano ba mag-layout. Kung hindi ka pa follower ng aking channel, no, mas maganda guys, mag-subscribe ka sa channel ko
para marami kang matutunan tungkol sa printing business na kamukha nito. So gawin na natin guys, no, i-print na natin siya. So i-click ko lang tong file, then i-click ko lang tong print. Tapos pipiliin ko lang is yung printer ko. Then printer properties. Tapos pipiliin ko dito guys is Epson Premium Glossy. Tapos syempre guys, no, high settings, then i-okay ko lang siya. Tapos ang ipiprint ko guys is page 1 and page 2 lang. Yan, so click ko lang guys yung print. Tapos ang gagawin ko naman guys, no, syempre ipiprint ko naman yung pangatlong page. So yung page 3 guys, no, ang gagawin natin is printer properties. Tapos ito guys, sa may more options. Tapos gagawin ko guys is mirror image. Tapos i-okay ko lang siya. Tapos ipiprint ko na rin siya. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So ito guys yung na-print natin, ito yung dalawa. So ang ginamit ko dito, itong QUAF na glossy photo paper. Tapos dito naman guys sa ating PVC, ang ginamit ko dito guys ay itong Kui na PVC card sheet. So dito guys sa may PVC card sheet, no, mapapansin nyo na baliktad yung print ko dito or naka-mirror. So paano nyo malalaman kung saan ba yung printable area, kung ito ba o ito? So mapapansin nyo yan guys, no, kapag binabalatan nyo siya, kasi mayroon pa tong balat. So syempre guys, yung may balat, yun guys ang hindi printable area. At syempre yung walang balat, yan yung printable area natin. So guys, ang susunod na gagawin natin dito ay syempre gagamit tayo ng laminator. Syempre ito, ilalaminate natin to using phototop. So kailangan lang natin ng cold o hindi natin papainitin yung laminator. Pangalawa naman guys, ito ay ilalaminate natin to ng laminating film mismo. So ito guys, papainitin natin yung laminator. Tapos ito naman pangatlo guys, no, ilalaminate natin to sa PVC card. So kailangan rin nating painitin yung laminator. So unahin na natin to guys, no, para malamig muna. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ba mag-laminate ng phototop, so ito guys yung sample ng phototop ko. So ginamitan ko siya guys ng glittery. So gagawin mo guys, no, naka-forward dapat siya, tapos naka-cold lang siya. Tapos isusuksok mo lang to ng konti, tapos iraran mo siya. Saglit na saglit lang. Tapos saka mo to babalatan. Yan. Tapos eto guys, susuksok mo na siya dito. So iraran na natin siya ng tuluyan. Yan, so ito na guys yung na-laminate natin ng phototop. Tapos itong dalawa na to guys, no, bago natin siya i-laminate, kailangan muna natin siyang i-cut. So gagamit tayo guys nitong sliding cutter. So i-cut ko muna siya guys, bago natin siya i-laminate. Siya nga pala guys, no, nakalimutan ko sabihin na syempre guys, no, bago nyo to gawin, make sure lang guys na may sulat na dito. Yan, or ano kaya, na-edit nyo na siya sa may Microsoft Word na nakalagay na dito guys, lahat ng info nung may-ari nung bag. Okay, kasi ito guys, blanco pa to eh. So ito na guys yung nakat natin. Tapos ang next naman natin i-cut guys, no, ito naman. So ito guys, no, nakat na rin natin yung PVC sheet natin na ikakabit natin mamaya sa PVC card. So bago yung iba guys, no, unahin muna natin to, itong nilaminate natin ng phototop na ilalagay natin to sa Sintra board. So ikakat ko muna siya. So guys, ang susunod na materials na kailangan natin, no, so syempre kailangan natin itong Sintra board, kailangan natin ng metal ruler, kailangan natin itong cutter, syempre itong A3 na PVC cutting mat, at syempre kailangan natin itong gourmet puncher with eyelet. So ang gagawin natin guys, no, syempre yung unahin natin yung nasa harapan, ito. So ididikit lang natin siya guys sa Sintra board. Yan. Tapos ito rin guys, no, ididikit rin natin siya sa Sintra board. Yan. So mapapansin nyo guys, no, marami pa siyang space dito, no, kasi ang gagawin nyo dapat is maramihan, no. So hindi pwede na ganito, konti-konti lang. Mas maganda guys, mas marami kayong gawin para mas marami kayong kitain, no. So pero for the sake ng demo na to, no, so ganito lang yung magiging itsura nung dinikit ko siya sa may Sintra board. So ang susunod natin na gagawin guys, syempre puputulin na natin to sa pamamagitan ng ating cutter at syempre ng ating ruler. So ito guys yung una. Yung mga retaso guys ng Sintra board na pinagputulan, no, huwag nyo ito itatapon kasi magagamit pa natin to. Yan, so meron na tayong parehong harapan, so wala siyang likod. So ang gagawin natin guys, syempre ididikit natin tong likod, no. Kaya inuna natin yung harapan guys, no, kasi mahirap siyang isentro o isakto na didikitan mo na yung harap likod saka mo siya puputulin. So halos imposible yun guys, no. Kaya mas maganda yung harap muna bago mo guys idikit yung likod. So ngayon guys, gagawin natin is ididikit na natin tong likuran. So ito na siya guys, no. So ito yung harapan at syempre ito yung likuran. So ang susunod natin na gagawin ay bubutasin na natin siya nitong gourmet puncher natin, syempre na may kasamang eyelet. Yan, so kung paano itong ginagamit, so ang gagawin mo lang, no, may papansin ka dito, mayroong nakaumbok dito. Yan, so dyan mo guys ilalagay itong
eyelet. Tapos ito, babaligtarin mo siya. Tapos tatansyahin mo kung saan yung gitna. Tapos pipigain ko lang to. Sikot-ikutin mo lang. Tapos syempre yung sobra nun sa may loob, tutusukin natin itong cutter. At yun na guys, naputasan na natin siya. Tapos guys, ang next na kailangan natin, kailangan natin itong ball chain. So ang gagawin lang dyan ay susuksok mo lang siya dito sa may butas. Tapos syempre ilalak mo lang siya. So ito guys, meron na tayong nagawa na Sintra board na bag tag. Okay, so gawin naman natin guys yung iba. So ang susunod natin na gagawin guys, ito naman na ilalaminate natin using laminating film. Ito guys yung laminating film, 250 microns to para makapal. So gagawin natin guys, gugupit lang tayo nito na sakto lang dito. So dahil sticker naman to, ang gagawin natin guys, syempre aalisin lang natin to at ididikit lang natin siya dito. So guys, mas maganda kapag back to back na ganito, lalagyan nyo siya ng allowance dito sa layout nyo. Kasi minsan kasi guys, talagang hindi siya magpapantay na kamukha nito, So pwede natin siya guys gupitin. Yan, so guys, ginupit ko lang siya ng sliding cutter. Makikita nyo dito na hindi na halata na hindi siya pantay. Kasi nga guys, ilagyan natin siya ng allowance. So ang susunod natin na gagawin guys, susukatin natin to dito para saktong-sakto lang siya. So gupitin lang natin siya ng gunting. Guys, tip nga pala, pag naglalaminate kayo, huwag nyo nga hayaan na ganito nyo siya ipapasok sa may laminator, yung hindi siya pantay. Kasi guys, kapag ganito nyo siya pinasok sa may laminator, may tendency yan na ito ay dumikit dito. Yan, kasi may pandikit to guys, So kapag dumikit yan dito, ang nangyari dyan ay papasok to sa loob ng laminator at pwede na itong tamaan yung heating lamp. Kapag tinamaan yung guys, ang mangyayari dyan ay pwedeng pumutok yung heating lamp na yon. At kapag pumutok yung heating lamp na yun guys, walang pyesa nun. So kapag pumutok yun guys, papalitan mo ng buo yung laminator mo. So mas maganda guys, kapag ka nakita mong hindi siya pantay na kamukha nito, ang gawin nyo lang is gupitin nyo lang yung ibabaw. Yan, para pantay lang siya guys, So mas maganda guys yung gilid, ganun rin guys, pantayin nyo siya. Kasi guys, yun yung mga dahilan kung bakit yung mga roller nyo nagkakameron siya ng mga kulay itim dito. Yun guys yung mga pandikit nitong laminating film. So pag okay na to guys, ang gagawin natin syempre dito sa may laminator natin is papainitin na natin siya. So isiset natin siya guys sa mga 150. Tapos hot forward run. Tapos malalaman nyo guys na pwede nang isalang guys yung ating ilalaminate. Kapag guys itong nakasulat na ready is dapat iilaw to ng color green. So hintayin lang natin siya guys na umilaw to para sigurado na yung temperature natin is umabot na siya ng 150 degrees. So yun guys, umiilaw na yung color green niya. So ang gagawin natin guys, syempre isasalang na natin to. So ang next na lalaminate natin, ito namang isa. So isa pa guys technique napansin nyo dito na clear na siya lahat. Yan, ibig sabihin na laminate na siya ng maayos. Pero dito meron pa siyang part na ito yan hindi pa siya na laminate. So ang ginagawa ko dyan guys pinapasok ko siya. Tapos kapag nagulungan na siya ng unang roller, ginagawa ko nire-reverse ko kaagad siya. Yan, makikita nyo guys na nalaminate na siya ng maayos. So ganyan guys yung ginagawa ko sa bawat sulok na to. Yan, para malaminate guys ng maayos. Kasi dito guys humihiwala yung ID. Kapag kang umanga to guys, mangyari yan, nga yung buong lamination nyo. Okay, so gawin natin yan guys, yung technique na yon. So forward, tapos kapag ka nagulungan ng unang roller, balik ka agad. So ito na guys yung nalaminate natin. Ang susunod na nang gagawin natin dito ay syempre aalisin natin yung mga sobra. So gamit lang tayo ulit guys ng sliding cutter. So kapag tinatabas nyo sa guys, dapat dito ay mas malaki yung space niya kasi bubutasan natin yan. So mas malaki dito, tapos dito ay sakto lang. So ito guys, natabas na natin yung mga gilid. So ang next natin na kailangan na itong warrior puncher natin. Kasi mapapansin nyo dito guys, itong mga kanto na to ay nakakatusok to. Okay, baka gamitin pa to ng mga bata para magsaksakan sila So gagawin natin guys, ito yung warrior puncher. So meron siyang oblong na pambutas, meron siyang bilog na pambutas. At syempre guys, meron siyang pang curve. So paano siya ginagamit? Yan, pakita ko sa inyo yung likod niya. So itong kanto na to guys, ang gagawin nyo ay ilalagay nyo lang siya dito sa may line. Yan, may line dyan Tapos saka nyo sa ipapunch. Yan, makikita nyo guys na yan, naka-curve na siya. So hindi na siya nakakatusok. So gawin rin natin siya guys sa lahat ng kanto. So ang next natin na gagawin guys, syempre bubutasan natin dito para pwede natin siyang isabit. So gamitin natin yung bilog. Make sure lang na nasa gitna siya. Yan, so mayroon na tayong bilog. So ito naman sa may kabila, gamitin natin yung oblong. Yan, so meron na tayong bilog na butas at syempre meron na tayong oblong na butas. So next guys na kailangan ulit natin, so syempre kailangan natin ulit nitong ball chain. Yan, so suksukan lang natin siya dito. Syempre ilak. Ito na guys yung nagawa natin na laminated na bag tag. Syempre guys yung pinaka-last natin, ito yung ilalaminate natin sa PVC card. So ikakat lang natin siya ng sakto. So syempre guys, kailangan natin yung kalahati niya. Ito yung PVC card. So gagawin natin guys, susukatin lang natin siya dito para sakto lang siya dito. Okay, saka natin siya ikakat.
Ito guys, bago nyo siya i-laminate, no, meron siyang plastic dito. Para siyang sa face shield, ganun yung itsura guys ng plastic niya. Pero guys, wag nyo nga alis yung plastic na yun kung hindi nyo pa ilalagay to dito. Okay, kasi meron siyang pandikit. So kapag ka nadikitan yun guys, no, dudumi yung inyong PVC card. So gawin natin guys, no, alisin natin siya para makita nyo kung ano itsura niya. Yan, so ganyan yung itsura niya guys. Yan. So ito guys, may pandikit to, no, kaya ingat kayo. So ikakabit ko na to guys. So ang ikakabit natin na part guys, no, yung malinaw. Ito yung malinaw, ito yung malabo. So yung malinaw guys, yun yung ipapatong natin dito. Yan. Ito rin guys, isa pa. Ito yung malinaw, ito yung malabo. So yung malinaw guys, yun yung ipapatong natin. So ang gagawin natin guys, ang susunod, no, ikakat natin to. So ang susunod natin na gagawin, no, yung sa may bandang likod niya naman ang ididikit natin. So again, meron pa siyang plastic sa likod. So alisin lang natin siya. Kasi guys, pag inalis nyo kaagad yon, tapos ginawa nyo, pinapatong nyo siyang ganyan, no, sigurado madumi kaagad to. So ingatan nyo guys yung card sheet nyo, no, wag nyo munang alis yung plastic hanggat hindi pa kayo desidido na idikit yung inyong PVC sheet. Kasi marurumihan to. At ingatan guys, huwag nyo siyang hahawakan lalo pag marumi yung kamay nyo kasi baka dumikit yung inyong mga fingerprint. So ang pagdidikit nito guys, no, ingatan nyo rin kasi kapag ka nadikit nyo na to, tapos nagkamali kayo, pag inalis nyo siya, itong mga ink na to sasama na dito. So sobrang ingat talaga guys ang paggamit itong PVC card sheet. Yan. So ganito guys yung itsura niya. So again guys, gagamit tayo ng laminator. So same ng ginawa natin kanina dun sa may laminating film. So iraran natin siya forward hot tapos naka 150 siya guys. Okay, so hintayin ulit natin guys na umilaw tong color green bago natin to guys padaanan dito sa ating laminator. So guys, umilaw na yung color green, no? So ang gagawin natin na ilalaminate na natin to. So isang paharap at syempre pataob na rin. At para sure na sure kayo guys, no, ilaminate nyo rin guys yung magkabilang gilid. Tapos yung kabilang gilid rin. So ito na guys yung nalaminate natin. So ang gagawin natin na susunod ay aalisin na natin guys yung balat niya. Kaya guys, reverse yung ating print nito kasi yung ink niya ay mapupunta sa gitna. Yan, so medyo mahirap to guys alisin. Ito yung gustong gusto kong part pag gumagawa ng PVC ID, no, or ng PVC bag tag, no. Satisfying. Alam mo yung parang binabalatan mo yung sugat mo. So ito guys yung likuran, no, nabalatan na natin. Siyempre babalatan rin natin yung harapan. So ito naman kabila, gano'n rin gagawin natin. So babalatan natin siya. So katulad guys nung ating mga ginawa kanina, no, ang gagawin nyo sa layout nyo, lalagay nyo siya lagi ng pasobra. Okay? Or bleeding ang tawag ko doon. So para kapag hindi siya masyadong pantay kamukha nito, yan, so meron tayong option na gupitin yung sobra. Yan, kung makikita nyo guys, no, pantay na yung pagkakagawa sa kanya. So gawin na rin natin yung guys dito sa may kabila. Yan, makikita nyo na hindi siya mukhang pantay, pero meron akong nilagay na pasobra dito. So gupitin natin siya. Yan. So, di ba guys, mukha na siyang pantay na pantay. Yan o. Wala na kayong makikita guys ng bakas na hindi siya pantay. So, ang next natin na gagawin guys, no, syempre gagamit ulit tayo nitong warrior puncher, no. Same ng procedure nung ginawa natin doon sa may laminated na bag tag. So, i-curve natin tong gilid kasi nakakatusok to. Yan. So, na-curve na natin siya. So, hindi na siya nakakatusok. Tapos guys, syempre, buputasan natin dito. So, gawin natin ulit is bilog. Tapos, dito naman ay oblong. Yan. So ito guys yung bilog at ito yung oblong. Para maiba naman guys, no, ang gagawin natin dito ay hindi siya ball chain. Ang ilalagay natin dito ay itong jute string. Okay, so paano siya nilalagay? Pagpantayin mo lang yung magkabilang dulo. Tapos itong kabila, itong tupi. So isaksak mo lang siya dito. Then ipasok mo lang siya dito sa loob. Yan. Tapos ito pwede na tong itali sa bag. So ito na guys yung nagawa natin na PVC card na bag tag. So guys, yung pagli-layout ng mga ito, no, marami na akong ginawang tutorial na kung paano ba mag-layout using Microsoft Word, no. So mas maganda guys, no, tingnan nyo na lang yung mga iba kong ginawa na kamukha guys yung ginawa ko last year. Yung kung paano ba gumawa ng name tag na laminated na kamukha ng ganito, no. So doon guys, nagturo rin ako kung paano ba mag-layout using Microsoft Word. Kasi guys, no, mas gusto kong ituro yung Microsoft Word kaysa Photoshop, no, kasi guys, ang Microsoft Word is mas accessible siya sa lahat ng PC kaysa sa may Photoshop. So pakita ko lang sa inyo guys isa-isa yung mga nagawa natin na bag tag. So ito yung mga laminated. Yan, so meron siyang ball chain sa may taas. Yan. Ito naman guys yung mga Sintra board. Yan, makikita nyo guys, meron siyang eyelet dito, no? So mas social siyang tingnan kaysa yung binutas mo lang tong Sintra board na to. Yan. Again guys, no, kapag ka nag-e-edit kayo, ilagay nyo na dito guys lahat ng info. Yan. Ito kasi guys, hindi ko na siya nailagay. Ito pa yung isa.
Cute. Tapos ito naman guys yung iba. Using na PVC card sheet. So ang bag tag guys ay nilalagay siya dito sa may taas. So ito yung bag ng anak ko na maliit pa lang naman. So ilalagay ko siya dito. Yan. So ganyan guys yung itsura niya. So kapag ka nawala tong bag na to ay makikita nung nakapulot ano ba yung info at kung saan ba pwedeng ibalik yung bag na to. Yan. So yan guys ang purpose ng bag tag. So guys about sa pricing naman ng ating mga bag tag, no, ang usually ginagawa ko talaga dito is tumitingin lang ako sa may Shopee kung magkano ba yung pricing nito. Pero mapapansin nyo guys, no, na iba-iba yung talaga yung size ng mga bag tag na ginagawa. Yung iba kasi ang size nila is calling card size lang. So ganito lang guys, no, para may idea kayo about sa pricing talaga sa printing. Ang printing business talaga guys is napakaliit lang talaga ng puhunan. So ang malaking puhunan lang talaga dito ay sa una lang. Siyempre, bibili ka ng machine, bibili ka ng printer, bibili ka ng cutter, bibili ka ng laminator at kung ano-ano pang mga machine. Pero bukod dun guys, no, kapag ka nabili mo na lahat yon, yung mga materials talaga nito is sobrang mura lang. So sample guys, no, yung ganito kalaki, siguro ang puhunan lang nito mga 15 pesos lang. Pero guys, pwede mo tong ibenta ng 100 to 150 pesos. So ang markup talaga natin guys sa bawat isang ganito is times 5 to times 10 sa mga ginagawa natin sa printing. So kung makikita nyo guys, no, ang printing talaga is all about talent lang, skills at syempre tiyaga. Tapos guys, ang puhunan ng mga materials natin is sobrang liit lang talaga. So kung gusto mo talagang kumita ng malaki, no, at gusto mo mag-business, mas maganda talaga guys ang printing business. Kasi guys, sa maliit na puhunan mo, times 10 ang pwede mong kitain. So dahil nga guys, iba-iba yung laki ng gagawin natin na bag tag, no? So ang gawin nyo na lang ay mag-base na lang kayo guys sa may Shopee. Or gawin nyo guys is times 10 nyo lang yung ginawa nyong puhunan. So ito pa, sample pa nito. Siguro ang isang ganito guys, ang puhunan nito mga ganun rin, no? Mga 15 pesos rin. So pwede nyo siya guys ibenta ng up to 150 pesos. So yung 15 pesos nyo guys is naging times 10. So siguro may mga magsasabi, sir, bakit ang mahal naman ng benta nyo? No, pwede naman yan mabili ng 50 pesos o 30 pesos lang. Guys, kaya mahal guys ang benta kasi ng mga ganito. Ang tawag kasi dito guys is personalized. So pag sinabing personalized guys, no, mahal talaga yon. So example guys, itong orasan na to. So ang puhunan nito guys, siguro mga 100 pesos lang. Pero ang benta nito guys is up to 350 pesos. Pero guys, may mga bibili kang mga orasan diyan sa mga mall, no, mabibili mo lang siya na siguro mga 150 to 200 pesos. So bakit Sir Marlon ang mahal-mahal naman ito? Bakit naging 350 to? Yun nga, 150 to 200 pesos lang naman yan sa mall. Kasi guys, ang sagot doon ay nandoon yung mukha nila. So ikaw lang ang merong ganitong relo sa buong mundo. Hindi ka mukha guys yung nasa mall, marami ka guys kamuka, or tinatawag yun guys na mass production. Kapag mass production kasi guys, no, mas maliit ang costing. So kapag mas maliit guys ang costing, mas mura nilang naibebenta yon. Yun guys ang sagot kung bakit mahal guys ang mga personalized na items na kamukha nito. Kasi guys, one of a kind lang yan sa mundo. Okay, ikaw lang ang merong ganyan. Yung mukha mo lang ang nasa bag tag na yan, kaya guys mahal yan. So para makapagsimula ka ng iyong laminating business package, 4 na item lang kailangan mo. Siyempre, unang-una ang heavy duty na A3 na size na laminator. Kailangan mo rin siyempre ng manual cutter. Siyempre, kailangan mo ng laminating film. At kailangan mo ng 3-in-1 na warrior puncher. So ang presyo niyan guys, ang laminator na yan is 2,500 pesos. Ang warrior puncher guys is 900. Ang laminating film guys is 1,000. Ang manual cutter guys is 500. So ang total niyan guys is 4,900 pesos. So kung gusto mo makapag-avail ito guys ng discounted price na 4,595 pesos, nakatipid ka ng 305 pesos. Hanapin mo lang kami guys sa FB, no, at The Printing Shop. Sabihin mo lang na bibili ka ng laminating business package. Kaya nga pala guys, no, merong binibenta na laminator na sobrang mura lang, no. Mabibili nyo lang yung kamukha nito ng 500 pesos. Guys, huwag kayong bibili nito kasi unang-una hindi siya heavy duty, mabilis lang siya masira at hindi niya kaya mag-laminate ng makakapal. Ang kaya niya lang guys i-laminate is yung mga 125 microns lang, tapos sobrang tagal niya at pabalik-balik mo siyang nilalaminate. So sayang siya sa oras at sayang siya sa kuryente, no. Again guys, huwag kayong bibili ng ganito. Mura lang to 500 pesos lang to So ang bibili nyo guys na laminator ay yung ganito. Quaff na brand na A3 heavy duty. Laminate po. Magkano po yung ganito? So ang gagawin natin ngayon naman guys is maglalaminate tayo ng hot laminating film, no. So ito yon, yung makakapal. Ito guys yung ginagamit sa ID. So ang binibenta natin guys is yung makakapal na klase, no. So 250 microns to. Meron kasi nito guys, mas manipis is 125 microns. So ito mas maganda para masulit na sulit naman yung customer natin. Okay? So gagawin natin guys, syempre gagamit tayong gunting. Kukuha lang tayo dito ng sakto lang dito. Okay, no? So example, ito yung papalaminate.
So kukuha lang tayo guys ng dalawa. Yan. So alam niyo naman yan paano gumupit niya, no? So simple lang naman yan. So gagawin natin guys, ipapalaman natin siya dito. Tapos gugupitin lang natin guys yung sobra. Mamaya guys, gagamitin natin yung manual cutter, no? So for now, para mas mabilis natin siyang magawa, so gunting muna yung gagamitin natin. Yan. So ganito muna guys, no? Lalagyan nyo ng malaking sobra sa mga gilid. Lalong-lalo na guys sa ibabaw, no? Kasi mamaya guys, puputasan natin to. So ito guys ang ating laminator, no? So i-unbox natin siya para sa inyo. So ito ang ating laminator. Ito guys, inaalis talaga namin to. Yan. Pero para mas safe kayo, no? Kung di pa naman kayo marunong gumamit masyadong laminator, mas maganda huwag nyo itong alisin. Yan. So sasaksak lang natin siya guys sa 220. So gagamit tayo nito guys. Tapos syempre gagamit ka ng gunting. Gagawin mo guys, gugupit ka lang ng saktong-sakto dito sa may ID. Hindi pala sakto, no? So lalagyan mo ng sobra siya sa may gilid kasi babawasan na natin yan mamaya. Okay, no? So pares ang gagawin mo, isa sa harap, isa sa likod. Tapos ang gagawin natin guys is i-on natin tong hot, forward. Tapos lalagyan natin guys ang temperature, no? Tapos i-click natin to guys, run. Bakit may temperature guys, no? Kasi nga pinapainit natin to para magdikit tong dalawa. Okay, para malaminate natin to. So paano natin guys malalaman kung ready na to? Iilaw to guys itong color green na to, no? Pag umilaw na yan guys, pwede mo nang isalang to para malaminate. So guys, mapapansin nyo guys, no, dito umiilaw na yung ready button nya. So pwede nating isalang to guys dito sa ating laminator. So ulitin ko guys, no, pag nag-cut kayo, lalagyan nyo ng malalaking sobra dito, lalo dito sa may taas. Kasi bubutasan natin to, lalong-lalo na kapag ID yung gagawin. Okay? So salang na natin siya. So para mas safe tayo guys, gawin natin, pag sinalang mo ng paharap, salang mo rin siya ng pataob. So off lang natin to. So malalaman nyo guys na maganda yung pagkakalaminate nyo. Mapapansin nyo sa mga edge. Yan o. Dikit na dikit yan. Yan. Tapos ito magiging clearer to. Okay, no? Kasi pag hindi to clear, ibig sabihin hindi pa siya magkadikit o magkalapat. Okay, so gagawin natin guys is aayusin na natin siya. Kakat na natin tong gilid na to sa pamamagitan ng ating manual cutter. So ang susunod natin guys na i-unbox itong ating paper cutter na manual. So dito guys ang bukasan niya sa ilalim or sa gilid. So ito guys, no, metal siya. Kasi meron na ito kahoy, no? Mas preferred ko talaga itong metal. So ito adjacent to, ito yung lock eh. Pero ito hindi ko naman ito ginagamit, so inaalis ko na lang siya. So meron siyang lock dito sa may gilid. Alisin nyo lang siya, yan. So guys, paano mo malalaman kung gaano kakapal ang ilalagay mo ng allowance dito? Mas magandang guide. Mapapansin nyo meron ditong bakal. Tapos ito yung bakal rin na color white, no? So ang gagawin mo guys, itong pinaka ID mo, ilalagay mo siya dito. Yan. So ito ng part na to ang makakat lang. So kasing kapal lang siya nitong bakal na to. Okay? So try natin siya i-cut. Yan. Tapos sa may taas guys, medyo lalakihan nyo siya. Kasi dyan natin bubutasan. Yan. So ito na yung magiging itsura ng ating ID. Tapos ang susunod natin guys na gagamitin ay yung ating 3-in-1 na warrior puncher. So ito guys yung ating 3-in-1 na warrior puncher. So di ko alam ba't siya tinawag na warrior puncher, no? Pero yun talaga tawag sa kanya. So unbox lang natin siya. So ito siya, no? So naka-plastic siya, sayang, huwag na nating tanggalin sa plastic. Gamitin ko na lang yung ginagamit ko na. So ito guys yung ginagamit na namin, no? So ito guys, napakatagal na nito. Siguro mga 8 years na to. So dito guys sa may gilid meron siyang lock. Yan, gaganyan mo lang siya para umanga siya. Okay? Ang una natin gagawin guys ay pakikinisin natin to o i-curve natin to mga gilid na to kasi nakakatusok to. No, pwede itong deadly weapon eh. So meron tayo dito guys tatlo. So ito yung oblong, merong bilog, at syempre merong curve. So itatapat lang natin siya doon guys sa may curve. Yan. So pwede na tayo mag-curve. Yan. So para ma-curve siya guys, no, itong pinaka-kanto na to, pinaka-dulo, itatapat nyo dito. Yan, itong linya na to.
Yan, so napansin nyo guys, from ganitong matulis, ganito na siya, curve na siya. So hindi na siya deadly weapon. So try rin natin dun sa may 3 pang kanto. Yan, so hindi na siya matulis yung mga gilid, no? Tapos gagawin natin guys, bubutasan lang natin siya dito sa may gitna. So pwede ka mamili either na itong oblong or itong bilog. Okay, no? So piliin na lang natin itong oblong. Tapos ito guys, ilalagay mo siya sa pinakagitna. So tatansyahin mo lang yung pinakagitna nito. Yan, tapos dito itatapat mo dito. Isa may oblong. Okay, tapos ipapunch natin. Yan. Yan, so mapapansin mo guys, yan, meron na siyang butas. Pwede mo siyang sabitan ng ID lace. So ito na guys ang ating finished product. Ayos. Guys, tip nga pala, no, pag nagla-laminate kayo, no, example, ito yung ID na ilalaminate nyo, no, example lang naman. Yan. Guys, wag nyo isasalang yung laminating film nyo sa laminator nyo ng ganito. Hindi siya pantay, no, kasi pag hindi to pantay guys, ito kasi may dikit to, may residue to. Na ito guys, kapag dumikit to sa may roller ng laminator natin, no, posible yan guys na umipit doon sa may bumbilya at pumutok yung bumbilya. Okay guys, no, pag pumutok yung bumbilya guys ng laminator nyo, sira na yun, no, hindi nyo na siya magagamit sa hot laminating, no, magagamit nyo na lang siya sa cold laminating. So ang gagawin nyo dapat guys, dapat lagi itong pantay. Yan sa may dulo na yan, no. So paano nyo siya papantayan? Gumamit na kayo ng gunting. Yan, dapat guys, ganito guys ang itsura kapag isasalang nyo siya sa may laminator, no. So, pag salang nyo nito guys, hindi pa maayos yung pagkaakat niya, no. So, pag na-laminate nyo na lang saka nyo siya guys, ikat dito na maayos, no, using your sliding cutter or your guillotine cutter. Guys, wag kayo gagamit ng gunting, no, kasi hindi nyo mapapantayan kahit gaano ka-steady yung kamay nyo. Tapos guys, kapag napansin nyo na hindi lumalabas yung nilalaminate nyo guys, no, ang gagawin nyo guys, eto guys, i-reverse nyo na kaagad, no. Wag nyo nga hayaan guys na umusok pa yung laminator nyo kasi lalong masisira yung ginagawa nyo, no. So, ang gagawin nyo guys, no, i-reverse nyo lang siya, no, para iluwa yung nilalaminate nyo nung laminator. Pricing naman guys ng ating lamination business, no. So para hindi na kayo malito, ang pinaka-pricing niyan ganito. So example, ganito kalaki ang ipapagawa niya, no. So 1/4 ng bond paper, ang pricing niyan guys is 30 pesos. Okay? Pag ganito naman siya kalaki, 1/2 ng bond paper, ang presyo niyan guys is 50 pesos. Kapag ganito naman siya kalaki, kasing laki siya ng bond paper, ang presyo niya guys is 80 pesos. Ngayon kung mas malaki pa, no, bahala na lang kayo guys kung magkano ang gusto nyong ipatong. So guys, sa isang buong rolyo lang na ganito, no, ito guys ang pwede mong kitain. Kasi guys, ang isang buong rolyo na to, no, ang height nito guys is 12 inches, tapos yung haba niya is 50 meters. No, yung 50 meters na yan guys, pag i-convert natin yan sa inches, aabot yan guys ng 1,968 inches. So yung 1,968 inches guys, no, i-divide natin siya sa 9. Kasi guys, ang lapad ng isang bond paper is 9, tapos yung height niya is halos 12, no. So makakagawa ka guys ng 218 na hati-hati nito na isang buong bond paper. Tapos syempre, ang gagawin natin dyan is syempre harap-likod siya. So yung 218, sabihin natin na 200 na lang ang pwede mong gawin. Tapos harap-likod, so magiging 100 na pares ang pwede mong gawin na makakapag-laminate ka ng isang buong bond paper. Okay, no? So ganito guys ang pwede mong kitain. Sa 100 na malalaminate mo, tapos ang presyo mo guys is 80 pesos each, ang pwede mo guys kitain is 8,000 pesos. Okay, no? So kapag naubos mo lang to, eh siguradong bawing-bawi na yung puhunan mo, sobra-sobra pa. Okay, no? So yung palang nadoble na kaagad. Tapos kapag kalahati naman ito guys, makakagawa ka ng 200 na pares. So 200 na malalaminate mo times 50 pesos. Ang kikitain mo dyan guys na possible na pag naubos mo ang isang ganito is 10,000 pesos. Okay? Ngayon, halimbawa, puro ID lang ang nagpa-laminate sa'yo. Makakagawa ka guys ng 400 na ID sa pamamagitan ng isang rolyo nito, no? So, 400 na ID times 30 pesos, papalo yan guys ng 12,000 pesos. No? So, yung puhunan mo guys ng 4,595 naging times 3 na. No? So, ganun kalaki ang kinikita ng lamination business. So, add-ons lang talaga yan dito sa ating business. Pero, sobrang laki ng pwede mong kitain, no? So, maliit na puhunan, malaki ang balik.